Huwag kang mag-alala, Teresa Hija. Konting tiis na lang at mapapalayas din natin ang basahang iyan. Sa ganda at yaman mong iyan, ikaw ang karapat-dapat na reyna ng anak ko. Hindi ang isang ulilang wala namang pinagmulang gaya ni Sevilla. Ang boses ni Aling Imelda ay parang matalim na kutsilyong humihiwa sa katahimikan ng hapon. Sa likod ng manipis na pader ng kanilang banyo, napatigil ang kamay ni Sevilla sa pagkuskos ng makapal at maruming maong ni Okoro. Ang bula ng murang sabon ay unti-unting namumuo sa kanyang mga daliring nanginginig, habang ang lamig ng tubig sa batya ay tila gumagapang paakyat sa kanyang dibdib hanggang sa sakali ng kanyang hininga. Ito ang araw ng kanilang ikalimang anibersaryo. Sa ibabaw ng maliit at mabuhay na mesa sa kusina, nakahanda ang isang maliit na cake na binili niya mula sa ilang buwang pagtitipid sa paglalaba para sa ibang tao. Mayroon din doon na isang bagong polo na kulay asul, ang paboritong kulay ni Okoro, na pinagpuyatan niyang tahiin ang mga butones upang matiyak na perpekto ito para sa kanilang hapunan. Ngunit ang bawat patak ng pawis at bawat sentimong kanyang pinag-ipunan ay tila naging abo sa isang saglit. Dahan-dahang isinawsaw ni Sevilla ang kanyang kamay sa bulsa ng pantalong nilalabhan, umaasang mali ang kanyang narinig. Ngunit ang kanyang mga daliri ay may nakapang isang pirasong papel. Sa gitna ng basa at madulas na tela, inilabas niya ang isang resibo mula sa isang mamahaling tindahan ng alahas sa Makati. Isang brilyanteng singsing. Ang halaga nito ay katumbas ng 5 taon niyang pagtatrabaho bilang labandera, isang halagang kailanman ay hindi niya mahahawakan. At sa likod ng resibo, may nakasulat na mga salitang tila lason. Para sa kaisa-isang babaeng nagpapatibok ng puso ko, Happy Anniversary, Teresa. Ang hangin sa loob ng maliit na banyo ay biglang naging suffocating. Ang bawat tibok ng puso ni Sevilla ay naging isang mabigat na pasanin. Ang kanyang paningin ay lumabo. Hindi dahil sa luha, dahil ang kanyang mga mata ay tuyot sa sobrang hapdi, kundi dahil sa bigat ng katotohanang sumabog sa kanyang harapan. Ang katawan niyang sanay sa hirap ay biglang nawalan ng lakas. Ang resibo ay dahan-dahang nahulog mula sa kanyang kamay at lumutang sa ibabaw ng maduming tubig, tila isang bangkang papel na lumulubog sa gitna ng unos. Eksaktong sa sandaling iyon, narinig niya ang pagbukas ng pinto sa labas at ang pamilyar na yabag ng sapatos ni Okoro. Ngunit hindi siya nag-iisa. May kasama siyang tawanan, isang babae, isang tawa na puno ng kumpiyansa at pangungutya. Sevilla! Nasaan ka na bang babae ka? Lumabas ka riyan. Sigaw ni Okoro. Ang boses ay walang bakas ng pagmamahal, kundi puno ng utos na parang sa isang alipin. Pilit na itinayo ni Sevilla ang kanyang nangangatog na tuhod. Binuksan niya ang pinto ng banyo at bumungad sa kanya ang anyo ni Okoro na nakaakbay kay Teresa. Ang babae ay nakasuot ng damit na mas mahal pa sa kabuuan ng kanilang bahay, habang si Sevilla ay nakatayo doon, basa ang duster, amoy sabon, at may mga bakas ng bula sa siko. O hayan na pala ang asawa mo, Okoro. Wika ni Teresa habang tinitingnan si Sevilla mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri. Sigurado ka bang hindi mo siya kinuha sa tambakan ng basura? Tumawa si Okoro, isang tunog na mas masakit pa sa anumang sampal. Huwag mo na siyang pansinin, mahal. Sevilla, maghanda ka ng merienda para sa amin. At siguraduhin mong malinis ang baso. Ayaw ni Teresa ng madumi. Bilisan mo. Iyan lang naman ang silbi mo rito, di ba? Tumingin si Sevilla sa kanyang asawa, sa lalaking pinangakuan niyang mamahalin sa hirap at ginhawa. Nakita niya sa mga mata nito ang kawalan ng pakiramdam, ang kabalastugan ng pagdala ng ibang babae sa pamamahay na siya ang nagbabayad ng upa sa pamamagitan ng kanyang paglalaba. Ang bawat alaala ng kanilang 5 taon ay tila mga bubog na dumiin sa kanyang puso. Okoro, anibersaryo natin ngayon, bulong ni Sevilla
Ang kanyang boses ay tila isang huling hininga ng isang namamatay na pag-asa. Anniversary? Sa tingin mo ba may oras pa ako para sa mga ganyang kababawan? Sagot ni Okoro habang inuupo si Teresa sa tanging maayos na upuan sa loob ng bahay. Magpasalamat ka na lang at binigyan ka ng nanay ko ng matitirhan. Ngayon, kumilos ka na. Ipagtimpla mo kami ng kape at pagsilbihan mo kami. Baka sakaling mabawasan ang utang na loob mo sa pamilyang ito. Tumalikod si Sevilla at humarap sa lababo. Ang kanyang mga kamay ay automatikong gumalaw para kumuha ng tasa, ngunit ang kanyang diwa ay wala na doon. Ang bawat salita ni Okoro, ang bawat tawa ni Teresa, at ang mapanghusgang tingin ni Aling Imelda ay tila mga karayom na isa-isang itinutusok sa kanyang kaluluwa. Ang sakit ay hindi na lamang emosyonal. Ito ay naging pisikal na bigat na tila dinudurog ang kanyang mga buto. Sa gitna ng usok ng mainit na tubig, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalot sa kanyang isipan. Tila isang mapait na awit na walang katapusan. Ito na ba ang kapalit ng lahat ng aking sakripisyo? Ito na ba ang katapusan ng aking pangarap? Ang maging isang anino na lamang sa sarili kong buhay, isang taong madaling tapakan at itapon kapag hindi na kailangan. Habang bitbit ang tray ng kape patungo sa mga taong nagtataksil sa kanya, ang bawat hakbang ni Sevilla ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga nagbabagang uling. Ngunit sa ilalim ng kanyang pananahimik, may isang bagay na unti-unting nagbabago. Ang bawat pag-insulto ay nagiging gatong sa isang apoy na matagal na niyang pilit na pinapatay. Huwag mong subukang magmalinis sa harap ko, Sevilla. Akala mo ba ay hindi ko alam ang tumatakbo sa utak mo? Ang tingin na yan, ang mga luhang yan. Para saan? Para kausapin ang konsensya namin. Wala kang karapatang maging biktima rito. Ang boses ni Aling Imelda ay bumasag sa katahimikan ng kusina matapos makaalis ni na Okoro at Teresa para mamasyal. Nakatayo ang matandang babae sa may pintuan. Naka-cross-arm at ang mga mata ay nanunuri. Tila isang lawin na handang pumatay ng sisiw. Lumapit siya kay Sevilla na kasalukuyang nagliligpit ng mga pinagkainan ng dalawa. Bawat kalansing ng mga plato ay tila isang hudyat ng panibagong bagyo. Inay, nakita ko po ang resibo. Nangangatalang boses ni Sevilla habang pinupunasan ang lamesa. Bumili si Okoro ng singsing, pero hindi para sa akin. 5 taon na po kaming mag-asawa. Ginawa ko naman ang lahat, di ba? Naglalaba ako hanggang sa magbalat ang mga daliri ko para lang makatulong sa gastusin. Bakit kailangang mangyari ito? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Aling Imelda. Humakbang siya palapit at dinuro ang noo ni Sevilla. Isang kilos na puno ng paghamak. Bakit? Itatanong mo pa kung bakit? Tingnan mo ang sarili mo sa salamin, Sevilla. Amoy sabon ka, amoy pawis, at ang mukha mo ay kasing tuyo ng lupang hindi naulanan. Sinong lalaki ang gaganahang umuwi sa asawang mukhang katulong? Kasalanan mo kung bakit naghahanap ang anak ko ng iba. Ang isang lalaking katulad ni Okoro ay nararapat sa isang babaeng marunong magdala ng sarili, hindi sa isang tulad mong tila basahang luma. Ang bawat salita ay tila laso na dahan-dahang pumapasok sa mga ugat ni Sevilla. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihing kaya siya naging ganoon ay dahil itabigat ng trabahong iniatang nila sa kanya. Ngunit ang salitang utang na loob ay tila isang tanika lang nakapulupot sa kanyang leeg. Nakalimutan mo na ba? Pagpapatuloy ni Aling Imelda, ang boses ay naging malambot, ngunit mas mapanganib. Ang tipikal na himig ng manipulasyon. Noong wala kang matuluyan, noong wala kang makain at palaboy-laboy ka sa kalsada, sino ang nagbukas ng pinto para sa'yo? Sino ang nagpakain sa'yo at nagbigay ng pangalan? Ang pamilyang ito, ang anak ko. Kung hindi dahil sa amin, baka nabulok ka na sa kung saang kanto. At ngayon, dahil lang sa isang singsing mag-iinarte ka.
Gagawa ka ng eksena? Napayuko si Sevilla. Ang bigat ng utang na loob ay tila isang bundok na dumudurog sa kanyang pagkatao. Sa kulturang kinalakihan niya, ang tumalikod sa taong tumulong sa'yo ay isang malaking kasalanan, isang hiya na habang buhay mong dadalhin. Alam ito ni Aling Imelda at gagamitin niya ito hanggang sa huling patak ng dangal ni Sevilla. Sa Pilipinas, Sevilla ang babaeng iniiwan ng asawa ay kahiya-hiya. Gusto mo bang pag-usapan ka ng buong baryo? Gusto mo bang bansagan kang walang utang na loob at masamang babae? Isipin mo ang sasabihin ng mga tao. Isipin mo ang puot ng Diyos sa mga taong hindi marunong tumanaw ng turing. Nang umalis si Aling Imelda para matulog, naiwang mag-isa si Sevilla sa dilim ng kusina. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na bumbilyang dilaw na nagpapakita ng dumi sa bawat sulok ng silid. Naupo siya sa sahig, sa tabi ng basurahan, at kinuha ang mangkok ng kaning lamig na natira sa hapunan ni na Okoro. Marahan niyang isinubo ang matigas na kanin. Walang ulam, walang lasa, tila ba ito ang simbolo ng kanyang buhay. Tumingin siya sa labas ng maliit na bintana. Ang mga bituin sa langit ay nagniningning, napakalayo at napakatayog. Sa sandaling iyon, hinaplos niya ang suot niyang lumang kwintas na may pendant na bituin, ang tanging alaala ng kanyang nakaraan na hindi nila nagawang nakawin. Ang malamig na bakal ng pendant ay dumiin sa kanyang palad, tila ba nagbibigay ng isang tahimik na pangako. Kahit isang basahan lang ako sa paningin ninyo, bulong niya sa sarili, habang ang isang butil ng luha ay tuluyang pumatak sa kanyang kanin. May langit din na nakatingin sa akin. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag nang bumalik si Aling Imelda. May hawak na Biblia at ang mukha ay tila isang hukom na nagbababa ng hatol. Huling babala ko sa iyo, Sevilla. Wika ng matanda, ang boses ay galing sa kailaliman ng lalamunan. Huwag na huwag mong susubukang iwan ang anak ko. Dahil sa sandaling lumabas ka ng pintong iyan, isusumpa ka ng langit at lupa. Magiging palaboy ka uli. At sa pagkakataong ito, wala nang sasagip sa iyo. Ang pagtalikod sa pamilyang ito ay pagtalikod sa biyaya ng Diyos. Tandaan mo yan. Nanatiling nakatulala si Sevilla sa anino ng kanyang biyenan na unti-unting lumalayo. Ang tanikala ay mas humigpit. Ang takot sa sumpa at ang bigat ng utang na loob ay tila isang bilangguang walang rehas. Ngunit sa gitna ng kanyang panginginig, isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang nagsimulang magtanong. Ang Diyos ba ay panig sa mga mapangapi? O ang mga salitang ito ay sadyang mga rehas lamang nagawa sa kasinungalingan? 10 milyong piso para sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa nawawalang anak ng bilyonaryong si Don Elijah Maddox. Ang sanggol ay nawala 20 taon na ang nakalilipas at ang tanging palatandaan ay isang antigong kwintas na bituin at isang balat sa likod ng kanyang leeg. Ang basag na boses mula sa lumang radyo sa ibabaw ng refrigerator ay tila isang kumpas na nagpatigil sa mundo ni Sevilla. Nakatayo siya sa tapat ng lababo, ang kanyang mga kamay ay balot pa rin ng puting bula ng sabon, habang ang tubig mula sa gripo ay tuloy-tuloy na dumadaloy, lumilikha ng isang banayad na ingay sa loob ng maliit na kusina. Ang pangalang Maddox ay tila isang banyagang tunog sa kanyang pandinig, isang mundo ng ginto at kapangyarihan na napakalayo sa kanyang realidad ng maruruming damit at tuyong kanin. Dahan-dahang itinigil ni Sevilla ang daloy ng tubig. Sa gitna ng katahimikan, tila naging mas malakas ang tibok ng kanyang puso. Inabot niya ang basahan sa kanyang balikat at pinunasan ng kanyang mga kamay, bago ang kanyang mga daliri ay kusa at tila may sariling isip na dinala sa kanyang dibdib. Doon, sa ilalim ng kanyang kupas na duster, ay nakatago ang kanyang tanging kayamanan, ang lumang kwintas na bituin.
Inilabas niya ito at hinayaan ang maliit na piraso ng metal na mamahinga sa kanyang palad. Hindi ito ginto, at sa maraming taon ng pagkakasuot, ang kintab nito ay unti-unti nang nilalamon ng kalawang at dumi. Ngunit para kay Sevilla, ito ang kanyang tanging koneksyon sa isang nakaraang hindi niya matandaan, sa isang ina na ang boses ay tila isang malabong uyayi na lamang sa kanyang mga panaginip. Gamit ang dulo ng kanyang apron, sinimulan niyang kuskusin ang bituin. Dahan-dahan, puno ng pag-iingat, tila ba sa bawat haplos ay sinusubukan niyang gisingin ang mga alaalang nakatago sa loob nito. Ang bawat kanto ng bituin ay pamilyar sa kanyang mga daliri, isang mapa ng kanyang pagkatao na tanging siya lang ang nakakaalam. Anong ginagawa mo riyan, Sevilla? Bakit nakatigil ang trabaho mo? Akala mo ba ay binabayaran ka namin para tumitig sa hangin? Ang boses ni Aling Imelda ay parang isang hagupit na nagpabalik kay Sevilla sa katotohanan. Pumasok ang matanda sa kusina, may bitbit na tumpok ng mga dyaryo at ang kanyang mukha ay puno ng karaniwang kunot ng noo. Ngunit nang dumapo ang kanyang tingin sa kamay ni Sevilla, sa kwintas na kumikinang ng bahagya sa ilalim ng liwanag ng bombilya, ay biglang nagbago ang lahat. Ang mga mata ni Aling Imelda ay nanlaki. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nanginig at ang tumpok ng dyaryo sa kanyang kamay ay tila biglang bumigat. Mabilis siyang lumapit at hinablot ang kamay ni Sevilla. Tinitigan ang kwintas nang malapitan sa paraang tila nakakita siya ng isang multo. Saan? Saan mo nakuha ito? Pabulong na tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng kaba na hindi niya naitago. Ang kwintas na ito, bakit suot mo pa rin ito? Inay, alam niyo po na ito lang ang tanging gamit ko noong makuha niyo ako. Sagot ni Sevilla, nagtataka sa biglang pagbabago ng aura ng kanyang biyenan. Bakit po? May problema ba? Hindi sumagot si Aling Imelda. Sa halip, mabilis niyang binitawan ang kamay ni Sevilla at tumingin sa dyaryong hawak niya. Sa unang pahina, nakalathala ang malaking larawan ni Don Elijah Maddox at ang drawing ng isang kwintas. Isang kwintas na eksaktong kapareho ng hawak ni Sevilla. Ang pagkakahawig ay hindi mapagkakaila. Ang bawat ukit, ang bawat kurbada ng bituin ay tila isang salamin ng katotohanang matagal nang ibinaon ng panahon. Biglang namutla ang matanda. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na kumapit sa dyaryo. Tila ba takot siyang makita ng ibang tao ang nakasulat doon. Tumingin siya sa paligid, sinisiguradong wala si Okoro o sino mang kapitbahay na nakakakita sa eksena. Ang kanyang takot ay mabilis na napalitan ng isang mapanganib na kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap ng kasakiman at desperasyon. Wala. Wala lang ito. Mabilis na wika ni Aling Imelda. Ang kanyang boses ay naging matigas at malamig. Isang basura lang ang kwintas na yan. Itago mo yan sa loob ng duster mo at huwag na huwag mong ipakikita sa kahit kanino. Naintindihan mo ba? Baka isipin pa ng mga tao na nagnakaw ka ng kung anong murang alahas. Hindi na hinintay ni Aling Imelda ang sagot ni Sevilla. Mabilis siyang tumalikod at halos tumakbo patungo sa kanyang silid. Pagpasok niya, agad niyang isinara ang pinto at mabilis na isinukbit ang trangka. Humihingal siyang naupo sa gilid ng kanyang kama. Ang dyaryo ay tila naging apoy na nagpapainit sa kanyang mga palad. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang unan at isiningit doon. Ang dyaryo, tinitiyak na walang kahit isang sulok nito ang lilitaw. Sa kanyang isipan, ang boses ng announcer sa radyo ay patuloy na umaalingaw-ngaw. 10 milyong piso. Isang halagang mag-aangat sa kanila mula sa putik. Isang halagang magbibigay sa kanila ng kapangyarihang matagal na niyang ninanais. Habang nakatitig sa pinto ng kanyang silid, ang mukha ni Aling Imelda ay naging isang maskara ng kasamaan. Kung ang basahang si Sevilla ay ang nawawalang anak, hindi ito maaring malaman ng mundo, hindi hanggat may paraan siyang makuha ang pera
nang wala ang babaeng kinamumuhian niya. Hindi ka alis sa bahay na ito, Sevilla. Bulong ng matanda sa dilim, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kutsyon ng kama. Dahil ang swerteng nakasabit sa leeg mo, ay ako ang dapat makinabang. Hindi pwedeng ang basahang iyon ang maging prinsesa. Dapat ay ang sarili nating dugo ang uupo sa trono ng mga Maddox. Isang malaking pagkakamali kung mapupunta sa kanya ang lahat ng kayamanang iyon. Ang boses ni Aling Imelda ay tila isang malapot na dilim na bumabalot sa sala ng kanilang maliit na bahay. Gabing-gabi na at ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang gaserang nakapatong sa lamesa na nagbibigay ng mahahaba at nakakatakot na anino sa dingding. Sa harap ng matanda ay nakaupo ang kanyang pamangkin na si Monica, isang babaeng puno ng kolorete sa mukha. Nakasuot ng maikling damit at may mga matang kasing ganid ng sa kanyang tiyahin. Pero tita, paano natin gagawin yun? May kwintas siya at sigurado akong may iba pang ebidensya ang mga Maddox. Tanong ni Monica habang nanginginig ang kanyang mga daliri sa pananabik. At si Sevilla? Hindi ba siya magtataka kung bakit bigla tayong naging interesado sa nakaraan niya? Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Aling Imelda. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang lumang litrato na ninakaw niya mula sa baul ni Sevilla noong hapon na yon. Isang kupas na larawan ng isang sanggol na may hawak na bituing kwintas. Ang kwintas ay madaling nakukuha, Monica. At ang impormasyon, ako ang nakakuha sa kanya noong bata pa siya. Ako ang nakakaalam ng bawat detalye ng kanyang pagkawala. Ang kailangan ng nating gawin ay hubugin ka. Pag-aaralan mo kung paano magsalita, kung paano kumilos, at kung paano magpanggap na ikaw ang nawawalang anak. Sa ganda mong yan, sino ang maniniwalang ang tunay na tagapagmana ay ang marungis na labanderang iyon? Sa labas ng pinto, sa madilim na pasilyo, nakatayo si Sevilla. Bit-bit niya ang isang basket ng mga bagong tuping damit na balak sana niyang ihatid sa kwarto ni Aling Imelda bilang huling gawain sa araw na yon. Ang kanyang paghinga ay tila tumigil. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang biyenan ay tila mga palasong tumatama sa kanyang likuran. Paano si Sevilla, tita? Bulong muli ni Monica na tila ba ang pangalan ni Sevilla ay isang dumi na dapat linisin. Kapag nakuha na natin ang pera, kapag naniwala na si Don Elia, anong mangyayari sa kanya? Baka gumawa siya ng gulo. Tumayo si Aling Imelda at lumapit sa bintana. Tinitigan ang kadiliman sa labas. Huwag kang mag-alala tungkol sa kanya. Kapag handa na ang lahat, kapag nakuha na natin ang tiwala ng mga Maddox, kailangang madispala ang babaeng iyan. Hindi siya pwedeng manatili sa paligid natin. Isang aksidente o baka itapon natin siya sa isang lugar na hinding-hindi na siya makakabalik. Ang mahalaga, walang sino mang makakaalam na ang tunay na Sevilla Maddox ay ang babaeng ginawa nating alipin sa loob ng 5 taon. Sino po ba? Nanigas ang buong katawan ni Sevilla. Ang basket ng mga damit ay dahan-dahang nanginginig sa kanyang mga kamay. Ang salitang madispala ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang hatol ng kamatayan. Ang pamilyang itinuring niyang sariling dugo, ang mga taong pinagsilbihan niya ng may katapatan sa kabila ng lahat ng pang-aapi ay nagpaplano na pala ng kanyang katapusan para lamang sa perang hindi naman sa kanila. Isang matinding panginginig ang gumapang sa kanyang mga kalamnan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itapon ang basket at harapin sila. Ngunit ang takot ay tila yelo na nagpako sa kanyang mga paa. Ang bawat butil ng pawis na pumatak mula sa kanyang noo ay tila isang saksi sa kanyang panibagong biyak na puso. Dahan-dahan, sa paraang kasing tahimik ng isang anino, umatras si Sevilla patungo sa kusina. Ang bawat hibla ng kanyang duster ay sumasabit sa pader.
lumilikha ng halos hindi madinig na tunog na tila ba hininga ng isang naghihingalo. Ang kanyang puso ay tumatambol ng napakalakas, tila ba gustong kumawala sa kanyang dibdib at tumakas palayo sa bahay na yon. Nang makarating siya sa loob ng banyo, isinara niya ang pinto at doon ay napasalampak sa sahig. Wala siyang inilabas na boses, ngunit ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa matinding hagulgol na walang tunog. Hinawakan niya ang kanyang kwintas, ang bituin na tila ba nagiging mainit sa kanyang palad. Inay! Itay! Bulong niya sa hangin. Ang mga mata ay nakatingin sa kisameng may mga butas. Bakit po ganito? Bakit ang mga taong akala ko ay pamilya ko, sila pa ang gustong pumatay sa akin? Sa sandaling iyon, ang takot ni Sevilla ay nagsimulang haluan ng isang bagay na kailanman ay hindi niya naramdaman, isang mapait na determinasyon. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsunod at pagpapakumbaba, ay nagkaroon ng isang bagong kislap sa gitna ng kanyang mga luha. Ang laro ng mga madoks ay nagsisimula pa lamang at hindi niya hahayaang ang kanyang buhay ay magtapos sa isang madilim na sulok ayon sa plano ni Aling Imelda. Ngunit paano siya lalaban kung wala siyang kakampi? Paano niya mapapatunayang siya ang tunay na tagapagmana kung ang bawat kilos niya ay binabantayan ng mga taong handang pumatay para sa yaman? Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang pagbukas ng pinto ng sala at ang malakas na tawa ni Monica na tila ba nagdiriwang na ng tagumpay. Ano ba naman yung lumang locket na yon? Kalawangin na at walang kwenta. Isipin mo na lang na bayad mo yon sa lahat ng pagkain at tirahan mo rito sa amin sa loob ng 5 taon. Huwag kang mag-inarte, Sevilla, dahil mas mahal pa ang konsumo mo sa kuryente kaysa sa pirasong bakal na yon. Ang boses ni Aling Imelda ay walang bahid ng pagsisisi habang nagtitimpla siya ng tsaa. Tila ba ang pinag-uusapan nila ay isang pirasong basahan lamang at hindi ang tanging alaala ng namayapang ina ni Sevilla. Sa labas ng bahay ang langit ay unti-unti nang nagdidilim at ang amoy ng paparating na ulan ay humahalo sa alikabok ng kalsada. Nakatayo si Sevilla sa tapat ng bukas na drawer ng kanyang munting aparador. Ang kanyang mga kamay, na may mga bakas pa ng talsik ng mantika mula sa pagluluto ng hapunan ni na Okoro, ay nanginginig habang kinakapa ang bakanting sulok kung saan niya itinago ang locket. Isang maliit na sisidlan na may kupas na larawan ng kanyang ina at isang hibla ng buhok nito. Ito ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya na bago siya naging labandera, bago siya naging alipin ng mga Okoro, ay may isang taong nagmahal sa kanya ng totoo, inay. Pero, kailangan ko po yon, pabulong na wika ni Sevilla. Ang kanyang lalamunan ay tila binabara ng mga tuyong tinik. Iyon na lang ang natitira sa akin. Bakit niyo ibinenta ng hindi ko alam? Eksaktong pumasok si Okoro sa silid. Bitbit ang isang bagong pares ng sapatos na halatang mamahalin. Tumigil ka na, Sevilla. Ibinenta ko na sa pawn shop sa bayan. Kailangan namin ng pera para sa training ni Monica at para na rin sa date namin ni Teresa mamaya. Masyado kang madamot. Isang maliit na bagay lang yon kumpara sa lahat ng ibinigay namin sa'yo. Ang bomb team sa kanyang puso ay tila muling pinukpok ng maso. Tiningnan ni Sevilla ang kanyang asawa, ang lalaking nangakong magiging proteksyon niya. Ngunit ngayon ay siya pang nagnanakaw ng kanyang huling pag-asa. Ang bawat sentimo ng halaga ng locket na yon ay gagamitin para sa ikaliligaya ng babaeng sumisira sa kanyang pamilya at para sa kasinungalingang gagawin nilang tulay patungo sa yaman. Hindi na nag-isip si Sevilla. Mabilis siyang tumakbo palabas ng bahay. Hindi alintana ang sigaw ni Aling Imelda na bumalik siya para tapusin ang paghuhugas ng pinggan. Ang kanyang mga paa, na nakasuot lamang ng manipis na tsinelas, ay humahampas sa matitigas na bato ng kalsada habang ang unang patak ng ulan
ay nagsimulang bumagsak mula sa langit. Ang ulan ay mabilis na naging isang malakas na buhos. Tila ba nakikiramay ang kalikasan sa kanyang hinagpis. Ang bawat patak na tumatama sa kanyang mukha ay kasing pait ng kanyang mga luha. Narating niya ang pawnshop sa bayan, basang-basa at hapong-hapo. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang noo, at ang kanyang duster ay bumibigat sa bawat hakbang. "Patawad, misis, pero huli na kayo," wika ng lalaki sa likod ng rehas ng pawnshop. Ang boses ay walang emosyon. "Iyong lakit na dinala rito ng asawa niyo kaninang umaga? Naipadala na namin sa Manila para tunawin at kunin ang kaunting ginto nito. Wala na rito ang gamit mo." Napahawak si Sevilla sa malamig na bakal ng rehas. Ang kanyang mundo ay tila biglang gumuho sa kanyang paanan. Ang huling piraso ng kanyang pagkakakilanlan, ang huling yakap ng kanyang ina, na nararamdaman niya tuwing hinahawakan ang lakit na yon, ay tuluyan ng naglaho. Nawala na ang lahat. Lumamig ang kanyang pakiramdam sa kabila ng kaba sa kanyang dibdib. Habang naglalakad siya pabalik sa ilalim ng hagupit ng bagyo, ang putik ay bumabalot sa kanyang mga paa. Tila ba hinihila siya nito pababa sa lupa. Ang bawat kulog ay tila tawa ni Aling Imelda na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Nang makarating siya sa tapat ng kanilang bahay, nakita niya sina Okoro at Teresa na pasakay ng sasakyan, masayang nagtatawanan sa ilalim ng payong. Suot ang mga bagong gamit na binili mula sa dugo ng kanyang alaala. Hindi siya napansin ng dalawa, o baka sadyang hindi lang siya mahalaga para tapunan ng tingin. Naupo si Sevilla sa basang lupa sa labas ng kanilang bakod. Ang kanyang mga kamay ay dumiin sa kanyang dibdib, doon sa tapat ng kanyang puso na tila unti-unti nang nagiging bato sa tindi ng sakit. Wala nang luhang lumalabas sa kanyang mga mata, dahil ang lahat ng sakit ay naging isang malamig na determinasyon sa loob ng kanyang kaluluwa. Kung wala na ang kanyang nakaraan, wala na ring dahilan para matakot siya sa hinaharap. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa kanyang balat ay tila naghuhugas sa huling bahagi ng kanyang pagiging maawain. Paano pa siya magtitiwala sa isang mundong ninanakawan pati ang mga patay? At sa gitna ng dilim at lamig, paano niya mahahanap ang lakas na tumayo muli? Kung ang bawat taong dapat ay sandigan niya, ay siya ring bumabaon sa kanya sa hukay? Hindi para sa mga taong tulad mo ang lugar na ito, Ale. Maligaw ka lang dito at baka mapagkamalan ka pang magnanakaw. Umalis ka na bago ko patawagin ang security. Ang boses ng receptionist sa lobby ng Maddox Group ay kasing lamig ng the aircon na gusali. Ang bawat salita ay may kalakip na pandidiri habang nakatingin ito sa kupas na duster ni Sevilla at sa bitbit niyang basket ng mga bagong labang damit. Sa gitna ng nagniningning na marmol at naglalakihang mga chandelier, si Sevilla ay tila isang mantsa na pilit na binubura ng bawat matatayog na pader sa paligid niya. Napayuko si Sevilla, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na kumapit sa hawakan ng basket. Ito ang kanyang unang hakbang palabas ng impyerno ni na Aling Imelda. Ang pumasok sa mundo ng kanyang mga tunay na magulang. Ngunit sa bawat hakbang niya sa loob ng malamig na gusali, tila ba ang kanyang puso ay unti-unting nagyayelo. Ang kaibahan ng kanyang buhay sa kintab ng lugar na ito ay tila isang malalim na bangin na imposibleng tawirin ng isang hamak na labanderang katulad niya. "Pasensya na po, maghahatid lang po sana ako ng labada para kay Sir Antonio sa ika-10 palapag." Bulong ni Sevilla, ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. Hindi niya maaring sabihing narito siya para hanapin ang kanyang ama. Sino ang maniniwala sa kanya? Ang bawat security guard na dumadaan ay tila may mga matang humuhusga sa kanyang bawat kilos. Isang matandang lalaki na nakasuot ng uniforme ng maintenance ang lumapit sa kanya. Siya ay si Mang Benito, ang pinakamatagal na empleyado sa gusaling iyon. Nakita niya ang panginginig ng mga balikat ni Sevilla at ang pawis na namumuo sa noo nito sa kabila ng lamig sa loob ng lobby. "Hayaan mo na siya, iha. Halika. Sumabay ka na sa akin sa elevator ng mga tauhan," malumanay na wika ni Mang Benito.
Ang boses nito ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng unos na nararamdaman ni Sevilla. Habang paakyat ang elevator, hindi mapigilan ni Sevilla na manginig. Ang kanyang paghinga ay mababaw at ang amoy ng sabon mula sa kanyang basket ay tila tanging bagay na nagpapaalala sa kanya kung sino siya. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, naroon ang boses ni Don Elia sa radyo. Ang boses na nagbigay sa kanya ng lakas na maglakad patungo sa kuwebang ito ng mga leon. Mabigat ba ang dala mo? Tanong ni Mang Benito habang pinagmamasdan ng babaeng tila pasan ang buong mundo. Ayos lang po, sanay na po ako, sagot ni Sevilla. Inayos niya ang pagkakatali ng kanyang buhok na nagulo dahil sa hangin sa labas. Sa pag-angat ng kanyang mga kamay, nahawi ang mga hibla ng buhok sa kanyang batok. Napatigil si Mang Benito. Ang kanyang mga mata, na malabo na dahil sa katandaan ay biglang nanlaki. Ang bawat kulubot sa kanyang mukha ay tila naging biktima ng isang matinding gulat. Doon, sa maputing balat sa likod ng leeg ni Sevilla, ay isang maliit na balat na hugis bulaklak ng sampagwita, isang tanda na tila ukit ng tadhana. Ang tibok ng puso ni Mang Benito ay bumilis. Sa loob ng 20 taon, nakikita niya kung paano naging matanda at malungkot ang kanyang amo na si Don Elia dahil sa paghahanap sa sanggol na may eksaktong tanda na yon. Ang bawat gabi ng pag-iyak ng bilyonaryo, ang bawat dasal na sana ay mahanap na ang kanyang prinsesa. Lahat ng yon ay biglang bumalik sa alaala ng matanda. Iha, ang balat mo sa leeg. Pabulong na wika ni Mang Benito. Ang kanyang boses ay tila isang hangin na dumaan sa siwang ng pinto. Mabilis na ibinaba ni Sevilla ang kanyang buhok. Ang kanyang mukha ay namula sa hiya at takot. Pasensya na po. Ipinanganak na po ako na may ganyan. Sabi ni Aling Imelda, isa raw itong sumpa, kaya dapat kong itago. Bumukas ang pinto ng elevator sa 10 palapag. Hindi na nakapagsalita si Mang Benito habang pinapanood niyang lumalabas si Sevilla. Bit-bit ang kanyang basket patungo sa opisina ni Sir Antonio. Ang matanda ay nanatiling nakatayo sa loob. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang kanyang dibdib. Ang bawat pintig ng elevator ay tila isang hudyat na ang matagal na paghihintay ay malapit nang matapos. Sino ang babaeng ito at paano niya nakuha ang tandang tanging ang mga Maddox lamang ang nakakaalam. Habang naglalakad si Sevilla sa pasilyo, naramdaman niya ang isang kakaibang titig sa kanyang likuran. Hindi niya alam na sa sandaling iyon, ang kanyang tahimik na buhay bilang isang alipin ay tuluyan ng nabasag. Isang lihim na matagal nang ibinaon ang nagsisimulang huminga sa loob ng mga pader ng Maddox Group. Ang tanong ay, sino ang unang makakaalam ng katotohanan? Si Mang Benito na tapat sa kanyang amo o ang mga tauhan ni Aling Imelda na nakasunod na pala sa kanya mula sa malayo? Magnanakaw ka, Sevilla. Hindi lang pala kami dapat mag-ingat sa katamaran mo, pati na rin sa mahahaba mong daliri. Ang boses ni Aling Imelda ay sumabog sa loob ng maliit na sala pagkapasok ni Sevilla mula sa labas. Hindi pa man naibaba ni Sevilla ang kanyang basket, ay isang malakas na tulak na ang sumalubong sa kanya mula kay Okoro, na naging dahilan upang tumama ang kanyang balikat sa gilid ng pintuan. Ang sakit ay gumapang sa kanyang braso, ngunit mas masakit ang nakikitang mga gamit niya. Ang kanyang iilang kupas na duster at sira-sirang tsinelas na nakakalat na sa sahig. Tila ba mga basura na handa ng itapon? Inay, anong sinasabi niyo? Hindi ko po kayo ninakawan. Bulong ni Sevilla habang pilit na tumatayo. Ang kanyang puso ay tumatambol sa takot, lalo na nang makita ang mapanganib na kislap sa mga mata ng kanyang biyenan. Huwag kang magsinungaling! Sigaw ni Okoro habang dinuduro siya. Nawawala ang pera ni nanay sa loob ng kanyang kwarto. At saan ka nanggaling?
Bakit bigla kang nawala nang walang paalam? Siguradong ipinangluho mo ang ninakaw mo o baka naman ibinigay mo sa kung sinong lalaki mo sa labas. Ang paratang ay tila isang malakas na sampal na nagpabingi kay Sevilla. Alam niya ang katotohanan na wala siyang kinuha at ang galit ni na Aling Imelda ay paraan lamang upang bigyang matwid ang planong pag-alis sa kanya na narinig niya noong nakaraang gabi. Gagamitin nila ang kahihiyan na ito upang hiyain siya sa buong baryo at tuluyang putulin ang anumang ugnayan niya sa kanila. Wala akong kinuha. Naghatid lang ako ng labada. Pilit na pagtatanggol ni Sevilla. Ang mga luha ay nagsimulang pumatak sa kanyang pisngi. Mabilis na lumapit si Aling Imelda at hinablot ang kwintas sa leeg ni Sevilla. Ang kadena ay bumaon sa balat ni Sevilla. Nag-iiwan ng mahabang pulang marka habang pilit itong kinukuha ng matanda. Ibigay mo ito sa akin. Ito ang bayad sa ninakaw mo. At dahil nagnakaw ka, wala ka ng karapatang manatili sa bubong na ito. Lumayas ka. Sa isang malakas na tulak, itinapon ni Okoro si Sevilla palabas ng pintuan. Ang katawan ni Sevilla ay humampas sa matitigas na bato sa labas ng kanilang bakod, kasabay ng biglang pagbuhos ng isang napakalakas na ulan. Ang langit ay tila biniyak ng kidlat, nagbibigay ng panandali ang liwanag sa anyo ni Sevilla na nakahandusay sa putikan. Diyan ka nararapat, Sevilla, sa putik, dahil kahit kailan, hinding-hindi ka magiging kauri namin. Ang huling sigaw ni Okoro, bago ang isang malakas na tunog ng pagsasara ng pinto, ay bumasag sa kanyang pag-asa. Naiwang mag-isa si Sevilla sa gitna ng unos. Ang lamig ng tubig ulan ay tumatagos sa kanyang buto, habang ang putik ay humahalo sa kanyang mga luha at sa dugo mula sa kanyang nagasgas na siko. Ang bawat patak ng ulan ay tila hagupit ng isang latigo sa kanyang likuran. Ang bawat kulog ay tila huling halakhak ng pamilyang Okoro na nagtagumpay sa pag-agaw sa lahat ng mayroon siya. Dahan-dahan siyang gumapang sa ilalim ng isang punong mangga. Yakap ang kanyang basang basket na wala ng laman, kundi ang kanyang pait. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa lamig at pagod. Ang bawat hininga niya ay tila isang huling pagsisikap na mabuhay. Wala na ang lahat. Bulong niya sa gitna ng malakas na ihip ng hangin. Ang bituing kwintas na kinuha ni Aling Imelda, ang tanging bagay na nagpapatunay kung sino siya. At ngayon ay nasa kamay na ito ng kanyang mga kaaway. Habang nakahandusay siya sa kalsada, walang sino mang dumadaan upang tumulong. Ang bawat bintana ng mga kapitbahay ay sarado. Tila ba ang lahat ay nakiisa sa pagtalikod sa kanya. Sa gitna ng dilim at ng rumagasang tubig sa kanal, naramdaman ni Sevilla ang unti-unting paghina ng kanyang katawan. Isang pares ng mga paa ang tumigil sa tapat ng kanyang ulo. Hindi na nagawang iangat ni Sevilla ang kanyang tingin. Ngunit bago siya tuluyang mawalan ng malay, narinig niya ang isang boses na puno ng pagkabahala. Isang boses na hindi galing sa kanyang mga kaaway. Diyos ko, Sevilla, anong ginawa nila sa'yo? Sino ang taong ito na tila anghel na dumating sa gitna ng impyerno? At mayroon pa bang natitirang lakas si Sevilla para lumaban? O hahayaan na lang niyang lamunin siya ng dilim ng bagyo? Sevilla, gising na, iha. Uminom ka muna nito. Huwag mong hayaang tuluyang lamunin ng lamig ang iyong katawan. Ang amoy ng mainit na salabat ay dahan-dahang gumising sa diwa ni Sevilla. Pagdilat ng kanyang mga mata, hindi ang madilim na langit o ang malupit na mukha ni Aling Imelda ang kanyang nakita. Sa halip, bumungad sa kanya ang maliit at tumutulong bubong ng bahay ni Tia Rosa, ang matandang balo na nakatira sa dulo ng kalsada na madalas niyang bigyan ng sobrang labada noong mayroon pa siyang trabaho. Ang init ng makapal na kumot na nakabalot sa kanyang katawan ay tila isang yakap na matagal na niyang hinahanap. Ramdam ni Sevilla ang hapdi ng mga gasgas sa kanyang siko at tuhod na nilinis na ni Tia Rosa gamit ang dahon ng bayabas. Ngunit ang mas masakit ay ang kawalan sa kanyang leeg. Ang malamig na espasyo
kung saan dating nakasabit ang kanyang kwintas. Tia Rosa, ang kwintas ko po. Kinuha nila. Bulong ni Sevilla ang kanyang boses ay tila isang gasgas na plaka. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang kanyang buong katawan ay tila biniyak ng bawat pang-aaping dinanas niya. Huwag mo munang isipin yun, Sevilla. Ang mahalaga ay buhay ka. Malumanay na wika ni Tia Rosa habang dahan-dahang hinihipan ang mainit na inumin. Ang bawat ukit ng kulubot sa mukha ng matanda ay puno ng kalinga. Isang bagay na tila naging banyaga kay Sevilla sa loob ng 5 taon. Nakita kita sa gitna ng daan, parang isang ibon na nabalian ng pakpak. Bakit ba napakalupit ng mga taong yon? Ibinigay mo na ang lahat, pero bakit parang hindi pa rin sapat? Napahagulhol si Sevilla sa balikat ng matanda. Doon, sa loob ng maliit na dampa na amoy tuyong kahoy at luma, ibinuhos niya ang lahat ng sakit. Ang bawat hikbi ay tila paglalabas ng laso ng mga salita ni Aling Imelda. Ikinuwento niya ang tungkol sa resibo, sa plano ni Monica, at sa pagnanakaw sa kanyang tanging alaala. Makinig ka sa akin, Sevilla, seryosong sabi ni Tia Rosa habang hinahaplos ang buhok ng dalaga. Ang brilyante ay nabubuo sa ilalim ng matinding pressure. Ang putik na nakabalot sa iyo ngayon ay hindi sumusumpa sa iyong pagkatao. Ito ay nagpapatunay lamang na dumaan ka sa hirap pero nananatili kang buo. Hindi ka basura, iha. Ang mga taong nagtapon sa iyo ang tunay na marumi. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng tunog ng isang lumang telepono sa ibabaw ng munting aparador ni Tia Rosa. Ang boses ng kabilang linya ay tila isang misteryosong bulong sa gitna ng kadiliman. Hello? Sino ito? Tanong ni Tia Rosa. Ang kanyang muka ay biglang nagbago. Ang kaba ay muling bumalik sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Sevilla. Oho, nandito siya. Pero sino po sila? Bakit niyo siya hinahanap? Mabilis na ibinaba ni Tia Rosa ang telepono. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang humaharap muli kay Sevilla. Sevilla, may isang lalaking nagpakilalang Mang Benito. Tinatanong niya kung ikaw ba ang babaeng may balat sa leeg na naghatid ng labada sa Maddox Group kanina. Sabi niya, may mahalagang mensahe siya para sa'yo, pero hindi raw siya pwedeng magsalita sa telepono dahil may mga matang nakamasid. Nanigas ang buong katawan ni Sevilla. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Tila ba may isang bagong pintong bumubukas sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa. Sino si Mang Benito? At paano siya nahanap ng isang taong hindi naman niya kakilala? Tia Rosa, kailangan kong malaman ang katotohanan. Wika ni Sevilla, ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng bagong kislap ng katapangan. Kung ang kwintas ko ay kinuha nila, kailangan kong bawiin ang buhay ko bago nila ito tuluyang nakawin. Eksaktong sa sandaling iyon, isang malakas na katok ang narinig sa pintuan ni Tia Rosa. Ang bawat hampas sa kahoy ay tila isang babala. Hindi ito ang mahinahong katok ng isang kaibigan. Ang tunog ay marahas at puno ng awtoridad. Tila ba ang mga anino ng pamilya Okoro ay muling dumating upang tapusin ang kanilang sinimulan. Sevilla, alam naming nandyan ka. Lumabas ka kung ayaw mong madamay ang matandang iyan. Ang sigaw ni Okoro mula sa labas. Ang boses ay humahalo sa ihip ng hanging gabi. Napakapit si Sevilla sa dulo ng kanyang kumot. Ang kanyang paglalakbay sa paghahanap ng katarungan ay nagsisimula pa lamang, ngunit ang panganib ay tila mas mabilis kaysa sa kanyang mga hakbang. Paano siya makakatakas sa mga taong handang pumatay para sa isang lihim na siya mismo ay hindi pa lubos na nauunawaan? Hindi ka pwedeng tumakbo habang buhay, Sevilla. Sa mundong ito, ang mga tulad mo ay walang ibang mapupuntahan kundi pabalik sa paanan ko. Buksan mo ang pintong ito kung ayaw mong sunugin ko ang barong-barong na ito, kasama ang matandang yan. Ang boses ni Okoro ay tila kiskis ng kalawang sa pandinig ni Sevilla. Ang bawat hampas ng kamao ng kanyang asawa
sa marupok na kahoy ng pinto ay tila pagyanig ng buong dampa ni Tia Rosa. Ang alikabok mula sa kisame ay dahan-dahang nahuhulog, sumasama sa mga luha ni Sevilla na ngayon ay tuyo na, ngunit nag-iwan ng mapait na marka sa kanyang mga pisngi. Napakapit si Tia Rosa sa braso ni Sevilla. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. "Huwag, Sevilla. Huwag kang lalabas. Tatawag ako ng mga barangay tanod. Hihingi tayo ng tulong." Ngunit umiling si Sevilla. Isang malamig at matalim na liwanag ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga mata. Isang liwanag na hindi kailanman nakita ni Okoro sa loob ng 5 taon ng kanilang pagsasama. Naalala niya ang boses ni Mang Benito sa telepono, ang balat sa kanyang leeg at ang ninakaw na kwintas. Kung tatakas siya ngayon, habang buhay siyang magiging biktima. Kung mananatili siyang nagtatago, tuluyan ng makukuha ni na Aling Imelda ang buhay na para sa kanya. "Tia Rosa, hindi po ako pwedeng magtago sa likod niyo habang buhay," bulong ni Sevilla. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay naging pahatag, kasing tigas ng semento. "Kailangan kong bumalik. Hindi dahil mahal ko pa sila, kundi dahil kailangan kong bawiin ang lahat ng kinuha nila sa akin." Dahan-dahang lumakad si Sevilla patungo sa pinto. Binuksan niya ang trangka at bumungad sa kanya ang anyo ni Okoro na basang-basa rin ng ulan. Ang muka ay puno ng puot at pagmamalaki. Sa likod nito ay nakatayo si Aling Imelda, may hawak na payong at ang mga mata ay naniningkit sa ilalim ng madilim na langit. "Oh, akala ko ba ay matapang ka na? Bakit kailangan mo pang magtago sa dampa ng matandang ito?" Pangungutya ni Okoro habang hinahablot ang braso ni Sevilla. Hindi lumaban si Sevilla. Hinayaan niya ang kanyang sarili na magmukhang talunan. Yumuko siya, hinayaan ang kanyang buhok na tumabing sa kanyang mukha upang itago ang naglalagablab na determinasyon sa kanyang mga mata. "Wala na po akong mapupuntahan, Okoro. Patawarin niyo ako. Nagkamali ako. Kailangan ko po ng matitirhan." Isang mapanirang puri na tawa ang kumawala kay Aling Imelda. "Nakita mo na, Okoro? Sabi ko sa'yo, babalik din ang asong yan dahil wala siyang pwedeng kainan kundi ang tira-tira natin. Halika na, Sevilla. Marami ka pang kailangang gawin sa bahay at huwag mong iisiping pinatawad ka na namin. Magtatrabaho ka para pambayad sa lahat ng perwisyo mo." Ang pagbabalik ni Sevilla sa bahay ng mga Okoro ay tila pagpasok muli sa isang kulungan. Ngunit sa pagkakataong ito, siya na ang may hawak ng susi na hindi nila nakikita. Pagpasok niya sa sala, nakita niya si Monica na nakaupo sa kanyang paboritong pwesto. Suot ang isa sa mga damit na itinabi ni Sevilla para sa mahahalagang okasyon. Higit sa lahat, ang kwintas na bituin ay nakapatong sa mesa. Tinititigan ni na Aling Imelda at Monica na tila ba ito ang kanilang tiket sa langit. "Makinig kang mabuti, Sevilla," wika ni Aling Imelda habang hinahaplos ang kakwintas. "Mula ngayon magsisilbi ka kay Monica. Siya ang magiging reyna ng bahay na ito dahil siya ang ituturing naming anak ng mga Maddox. Gagawin mo ang lahat ng iutos niya, mula sa paglilinis ng kanyang kuko hanggang sa paglalaba ng lahat ng kanyang gamit. At kung magtangka kang magsalita o gumawa ng gulo, hinding-hindi ka na makakaabot sa susunod na umaga." "Oho, inay," sagot ni Sevilla. Ang kanyang ulo ay nananatiling nakayuko. Sa loob-loob niya, ang bawat salita ng matanda ay itinatala niya sa kanyang alaala. Isang listahan ng mga utang na babayaran din ng pamilyang ito sa tamang panahon. Nagsimula ang bagong impyerno ni Sevilla. Sa loob ng ilang araw, naging anino siya sa sarili niyang tahanan. Pinapanood niya kung paano sanayin ni Aling Imelda si Monica na magpanggap. Nakikita niya kung paano itago ni na Okoro ang mga dokumentong gagamitin nila sa panloloko. Ngunit sa bawat pagkakataon na siya ay nag-iisa sa kusina, lihim niyang binubuksan ang kanyang lumang cellphone na naitago niya sa ilalim ng lababo. Tinitingnan ang numerong ibinigay ni Tia Rosa, ang numero ni Mang Benito. Isang gabi, habang tulog ang lahat,
Narinig ni Sevilla ang malakas na pagtatalo ni na Aling Imelda at Okoro sa kabilang silid. Kailangan natin ng DNA test, nanay. Hindi sapat ang kwintas lang. Paano kung maghanap ng patunay si Don Elijah? Ang boses ni Okoro ay puno ng kaba. Huwag kang tanga, Okoro. May kakilala ako sa klinik. Madaling palsipikahin ang resulta. Sagot ni Aling Imelda. Ang kanyang boses ay puno ng katusuhan. Ang kailangan lang natin ay isang sample mula kay Monica at isang paraan para matiyak na hindi kailanman makakalapit ang tunay na tagapagmana sa matandang Maddox. Napatigil si Sevilla sa pag-inom ng tubig. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. DNA test, doon siya pwedeng mabuko o doon siya pwedeng manalo. Ngunit ang mas ikinabahala niya ay ang huling sinabi ng matanda. Ano ang plano nilang gawin sa kanya kapag nakuha na nila ang inheritance? Dahan-dahan siyang bumalik sa kanyang munting higaan sa sahig ng kusina. Habang nakatitig sa dilim, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na pumapasok sa siwang ng bintana. Ang kanyang laro ng pagpapanggap ay nagiging mas mapanganib sa bawat oras na lumilipas. Isang maling galaw at ang lahat ay mawawala. Biglang narinig ni Sevilla ang tunog ng pagbukas ng pinto ng kwarto ni Monica. Isang anino ang lumabas at dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang tibok ng puso ni Sevilla ay tila huminto. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, nakita niya ang kislap ng isang matalas na bagay sa kamay ni Monica. Alam ko ang lihim mo, Sevilla. Bulong ni Monica. Ang kanyang boses ay puno ng lason. Akala mo ba ay hindi ko napapansin ang pagtingin mo sa kwintas na ito? Huwag kang mag-alala. Dahil bago pa man tayo makarating sa Manila, sisiguraduhin kong wala ka ng bibig na ipangsisigaw ng katotohanan. Nanatiling nakapikit si Sevilla, pinipigilan ang kanyang panginginig. Ang panganib ay mas malapit na kaysa sa inaasahan niya. Ngunit sa kabila ng takot, may isang lihim ng ngiti ang nabuo sa kanyang isipan. Ang recording device na binili niya mula sa kanyang huling ipon ay kasalukuyang nakatago sa ilalim ng unan ni Monica, kumukuha ng bawat salita ng kanilang kataksilan. Sino ang unang matutumba sa larong ito ng mga maskara? Ang rey ng gawa sa kasinungalingan? O ang aliping may bitbit na katotohanan? Huwag mong dumiin ang kamay mo sa balat ko, Sevilla. Baka mahawa ako sa kamalasan mo at sa amoy ng labadang nakadikit na yata sa iyong kaluluwa. Tandaan mo, ikaw ay isang anino na lamang dito at ako ang liwanag na lalakad sa palasyo ng mga Maddox. Ang boses ni Monica ay puno ng kayabangan habang nakasandal siya sa lumang sofa. Suot ang isang mamahaling seda na robe na binili ni Okoro gamit ang huling pera ng pamilya. Nakaluhod si Sevilla sa kanyang paanan. May hawak na palanggana ng maligamgam na tubig at bimpo. Inutusan siya ni Aling Imelda na maging personal maid ni Monica upang sanayin ang huli sa buhay mayaman. Ngunit ang totoo ay isa lamang itong paraan upang lalong durugin ang espiritu ni Sevilla. Dahan-dahang pinunasan ni Sevilla ang mga paa ni Monica. Ang bawat haplos ng bimpo ay tila isang pagsuko. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang bawat insulto ay tila mga butil ng buhangin na unti-unting bumubuo ng isang matibay na kuta. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin sa sahig. Iniiwasan ang mapang-uyam na tingin ni Monica na tila ba tinatama sa ang bawat sandali ng kanyang paghihirap. Bakit ka tahimik, Sevilla? Masakit ba? Pangungutya ni Monica habang sinisipa ng bahagya ang palanggana na naging dahilan upang tumalsik ang tubig sa mukha ni Sevilla. Isipin mo na lang, kung hindi dahil sa amin, nasa kalsada ka ngayon at namamalimos. Dito, kahit papaano, may bubong ka pa rin sa ibabaw ng ulo mo kapalit ng pagiging tuntungan ko. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa pisngi ni Sevilla kasabay ng pagtulo ng tubig mula sa kanyang noo. Hindi siya kumibo. Hindi siya sumagot. Ang kanyang katahimikan ay hindi natanda ng kahinaan, kundi isang maskara ng kanyang pagmamasid.
Habang abala si Monica sa pag-aayos ng kanyang buhok at pagpapantasya tungkol sa kayamanan ni Don Elijah, hindi niya napansin na ang maliit na butones sa duster ni Sevilla ay hindi simpleng butones. Ito ay isang nakatagong recorder na ibinigay ni Mang Benito sa pamamagitan ni Tia Rosa nung nakaraang gabi. Nakausap na ni Tita Imelda ang kontak niya sa hospital. Patuloy ni Monica. Tila ba hindi niya kayang pigilin ang kanyang excitement kahit sa harap ng taong ninanakawan niya ng buhay. Bukas, kukuha sila ng sample ng DNA ko. Pero syempre, may magic na mangyayari sa laboratorio. Pagdating natin sa Manila, wala nang duda, ako na ang nawawalang prinsesa. At ikaw? Baka hayaan kitang maging tagalinis ng banyo sa mansyon ko para naman makita mo kung gaano kalayo ang narating ko. Ang bawat salita ni Monica ay naitatala. Ang bawat plano ng kanilang pandaraya ay nagiging ebidensya sa ilalim ng suot na duster ni Sevilla. Ang puso ni Sevilla ay tumatambol ng napakalakas. Tila ba gustong sumabog sa bawat pag-amin na naririnig niya. Ang galit ay naroon, nanunuot sa kanyang mga buto. Ngunit mas matimbang ang lamig ng kanyang determinasyon. Sa sandaling iyon, pumasok si Okoro sa silid. Bit-bit ang isang bote ng alak. Ang kanyang mga mata ay mapupula. Tanda ng kalasingan at ng kanyang lumalaking kasakiman. Tiningnan niya si Sevilla na nakaluhod pa rin at isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sevilla, ihatid mo ang mga gamit ni Monica sa sasakyan. Utos ni Okoro. Kasunod ang isang mahina, ngunit masakit na tadyak sa basket na nasa tabi ni Sevilla. Aalis na tayo patungong Manila sa susunod na araw. Ayaw kong may makalimutan ka at siguraduhin mong nakatago ka sa compartment o sa likod. Ayaw kong makita ni Don Elijah ang isang katulong na tulad mo habang kausap namin siya. Tumayo si Sevilla, bit-bit ang mabigat na maleta ni Monica. Ang bawat hakbang niya patungo sa labas ay tila isang paglalakad patungo sa hukay ng mga leon. Ngunit bago siya makalabas ng pinto, hinablot ni Monica ang kanyang braso. Ang mga kuko nito ay bumaon sa balat ni Sevilla. "Huwag mong iisiping makakatakas ka, Sevilla," bulong ni Monica sa kanyang tainga. Ang boses ay puno ng panganib. "May mga mata ako sa paligid mo. Isang maling galaw at sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas ng buhay." Sa mansyon ng mga Maddox, doon ka ililibing, kasama ng lahat ng mga pangarap mong mabawi ang kwintas na ito. Nanatiling nakatayo si Sevilla sa dilim ng garahe matapos mailagay ang mga gamit. Ang malamig na hangin ng gabi ay humahaplos sa kanyang mga sugat. Tila ba nagbibigay ng isang tahimik na babala. Tiningnan niya ang nagniningning na mga ilaw sa di kalayuan. Ang Manila, ang lugar kung saan nakasalalay ang kanyang kamatayan o ang kanyang muling pagsilang. Isang matinding panginginig ang bumalot sa kanyang katawan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asam sa gabi ng paghuhukom. Ang recording ay ligtas. Ang kanyang ebidensya ay unti-unti nang nabubuo. Ngunit sa bawat oras na lumilipas, nararamdaman niya ang mas humihigpit na bitag ni Aling Imelda. Paano kung bago pa man niya maipakita ang ebidensya ay tuluyan na siyang madispala ng pamilya Okoro? At paano niya mahaharap si Don Elijah kung ang lahat ng ebidensya ng DNA ay kontrolado na ng kanyang mga kaaway? Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang tunog ng pagkabasag ng baso sa loob ng bahay at ang malakas na sigaw ni Aling Imelda na nag-uutos sa kanya na bumalik at linisin ang kalat. Sa gitna ng kadiliman, isang tanong ang nanatiling nakasabit sa hangin, tila isang sumpa na naghihintay ng kasagutan. "Diyan ka lang sa likod, Sevilla. Huwag mong susubukang iangat ang iyong ulo o tumingin sa mga bisita. Ang dumi mo ay hindi nararapat sa kintab ng lugar na ito. At baka mapagkamalan kaming nagpasok ng basura sa loob ng ganito kagandang hotel." Ang boses ni Monica ay puno ng venom habang bumababa siya mula sa sasakyan sa tapat ng isang marangyang hotel sa Makati. Nakasuot siya ng isang mamahaling puting gown, tila isang tunay na prinsesa
Habang si Sevilla ay nakasunod sa kanya, bitbit ang isang malaking basket ng sariwang sampagita na gagamitin para sa welcome ceremony ni Don Elijah. Ang bawat hakbang ni Sevilla sa ibabaw ng pulang carpet ay tila paglapastangan sa kanyang sariling dangal. Ang kanyang kupas na duster at ang amoy ng pawis mula sa mamahabang biyahe ay tila isang mantsa sa gitna ng nagniningning na paligid. Hinawakan ni Sevilla ng mahigpit ang hawakan ng basket. Ang amoy ng sampagita ay nanunuot sa kanyang ilong. Isang amoy na nagpapakaba sa kanya dahil ito rin ang hugis ng balat sa kanyang leeg. Ang tandang pilit niyang itinatago sa ilalim ng kanyang buhok. Ang bawat talulot ng bulaklak ay tila bumubulong sa kanya ng mga alaalang hindi niya mahagip, mga imahe ng isang malambot na bisig at isang boses na kasing tamis ng asukal. Habang naglalakad sila patungo sa lobby, naramdaman ni Sevilla ang isang matinding panginginig. Ang kanyang puso ay tumambol ng napakalakas nang makita ang isang matandang lalaki na nakatayo sa dulo ng pasilyo, napapalibutan ng mga tauhang nakasuot ng barong. Ito, si Don Elijah Maddox. Ang kanyang muka ay puno ng mga ngalinya ng kalungkutan, ngunit ang kanyang mga mata ay may taglay na awtoridad na tila kayang basahin ang bawat lihim ng isang tao. Napayuko ng husto si Sevilla. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kanyang sariling mga tsinelas na may bakas pa ng putik mula sa probinsya. Ang bawat segundong paglapit nila sa matandang bilyonaryo ay tila isang oras ng pagdurusa. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi at ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Don Elijah, narito na po ang inyong anak. Wika ni Aling Imelda sa isang plastik na boses habang itinutulak si Monica sa harap ng matanda. Napatigil ang mundo ni Sevilla nang marinig niya ang isang malalim na buntong hininga. Dahan-dahang dumaan si Don Elijah sa kanyang tabi upang yakapin si Monica. Sa sandaling iyon, ang hangin na dala ng paggalaw ng matanda ay humampas sa mukha ni Sevilla. Dala ang amoy ng mamahaling tabako at isang pamilyar na cologne na tila narinig na niya sa kanyang mga panaginip. Ngunit bago pa man tuluyang makalayo ang matanda, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagpabago sa lahat. Ang basket na bitbit ni Sevilla ay bahagyang tumama sa gilid ng isang lamesa, naging dahilan upang malaglag ang ilang piraso ng sampagita sa paanan ni Don Elijah. Napatigil si Don Elijah. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang bumaba sa mga bulaklak sa sahig bago ito dahan-dahang umangat patungo sa babaeng nakayuko at bitbit ang basket. Sa loob ng ilang sandali, ang buong labi ay tila binalot ng isang mabigat na katahimikan. Ang tunog ng mga pag-uusap ay naglaho at tanging ang mabilis na paghinga ni Sevilla ang naririnig sa kanyang sariling pandinig. Bakit? Bakit ang amoy ng sampagita ay tila napakapamilyar? Bulong ni Don Elijah, ang kanyang boses ay nanginginig sa isang emosyong hindi niya maipaliwanag. Tumingin ang matanda kay Sevilla. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Sevilla na puno ng takot at luha. Ramdam ni Sevilla ang isang kuryenteng dumaloy sa kanyang buong katawan. Isang koneksyong hindi kayang ipaliwanag ng salita. Isang tawag ng dugo na sumisigaw sa gitna ng kasinungalingan. Mabilis na pumagit na si Aling Imelda. Ang kanyang mukha ay namumutla sa kaba. Don Elijah, pasensya na po sa katulong na ito. Napakalampas siya talaga. Sevilla, pulutin mo yan at umalis ka na. Huwag mong istorbohin ang pagtitipon na ito. Mabilis na lumuhod si Sevilla upang pulutin ang mga bulaklak. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahawakan ang mga talulot. Habang nakayuko, naramdaman niya ang titig ni Don Elijah na tila nanunuot sa kanyang batok doon sa lugar kung saan nakatago ang kanyang balat. Ang bawat segundo ay tila isang pagsubok kung gaano katagal niyang kayang itago ang katotohanan. Nang tumayo si Sevilla at mabilis na tumalikod,
Narinig niya ang huling sinabi ng matanda bago siya tuluyang makalabas ng lobby. Bakit tila mas nararamdaman ko ang presensya ng anak ko sa amoy ng mga bulaklak na yon kaysa sa yakap ng babaeng ito? Ang tanong ni Don Elijah ay tila isang kidlat na tumama sa puso ni Sevilla. Habang tumatakbo siya patungo sa service entrance, ang kanyang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Ang pag-asang matagal na niyang pinapatay ay biglang nabuhay muli. Tila isang apoy na naglalagablab sa gitna ng yelo. Ngunit kasabay nito ang isang matinding takot. Paano kung ang kanyang ama ay hindi na siya makilala dahil sa kapal ng kasinungalingang binuo ni Aling Imelda? Paano niya mapapatunayan ang kanyang sarili sa isang mundong ang tanging pinapakinggan ay ay ang mga taong may suot na sutla at hiyas, at hanggang kailan niya kayang manatiling anino sa harap ng taong kaisa-isang pag-asa niya para sa kaligtasan? Bagay na bagay sa iyo ang kislap ng brilyanteng ito, Teresa, mahal ko. Hindi tulad ng iba riyan na kahit anong pilit ay mukhang basahan pa rin dahil sadyang pangpulubi ang kanilang kapalaran. Ang tinig ni Okoro ay umalingaw sa loob ng Marangyang Suite sa Manila. Bawat salita ay tila isang latigo na humahampas sa likuran ni Sevilla. Nakatayo si Sevilla sa isang madilim na sulok ng silid. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang bote ng mamahaling alak. Pinanood niya kung paano lumuhod ang kanyang asawa sa harap ng ibang babae. Sa gitna ng silid na puno ng bango ng mga bulaklak at kislap ng mga kristal na chandelier, ang singsing na hawak ni Okoro ay ang mismong brilyanteng nakita ni Sevilla sa resibo noong gabi ng kanilang anibersaryo. Ang bawat kislap nito ay tila isang panunukso, isang nakakabulag na paalala ng lahat ng sakripisyong ibinigay niya na nauwi lamang sa ganitong kataksilan. Sa kabilang dako ng silid, nakaupo si Aling Imelda sa isang malambot na armchair, humihigop ng tsaa habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Tila ba ang panunood sa pagkadurog ng puso ni Sevilla ang pinakamagandang palabas sa mundo? Celebrate natin ang tagumpay natin, Okoro. Cheers! Sigaw ni Teresa habang iniaabot ang kanyang baso kay Sevilla upang lagyan ng alak. Ang kanyang mga mata ay puno ng tagumpay. Isang malupit na titig na nagsasabing nakuha na niya ang lahat ng pag-aari ni Sevilla. Dahan-dahang lumapit si Sevilla. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng makapal na carpet ay tila paglalakad sa isang malalim na putikan. Nang magsimula siyang magsalin ng alak, ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginig. Ang tunog ng alak na dumadaloy sa kristal na baso ay tila isang malungkot na awit sa gitna ng kanilang halakhakan. Ops, my God, Sevilla, ang tanga-tanga mo talaga. Sa isang mabilis at sadyang pagkilos, itiniwarik ni Teresa ang kanyang baso. Ang malamig na alak ay bumuhos sa harap ng kupas na duster ni Sevilla. Kumalat ang mantsa sa kanyang dibdib at tiyan hanggang sa pumatak ito sa kanyang mga tsinelas. Ang amoy ng alak ay humalo sa amoy ng kanyang pagod. Lumilikha ng isang nakakasulasok na timpla ng kahihiyan. Tumawa ng malakas si Okoro. Ang kanyang boses ay walang bakas ng habag. Ano ba naman yan, Sevilla? Hanggang dito ba naman ay dala mo ang pagiging labandera mo? You look so cheap talaga. Punasan mo yan ngayon din. Dahan-dahang lumuhod si Sevilla sa sahig upang punasan ang natapong alak gamit ang kanyang lumang apron. Habang nakayuko, ang kanyang mga luha ay pumatak at humalo sa alak sa carpet. Ang bawat hibla ng tela na kanyang hinahawakan ay tila selyo ng kanyang pagkaalipin. Ramdam niya ang titig ni na Okoro at Teresa sa kanyang batok, tila mga buwitreng naghihintay sa kanyang tuluyang pagbagsak. Hayaan mo na ang basahang yan, mahal, wika ni Teresa habang hinahaplos ang kanyang bagong singsing. Bukas, kapag nakuha na natin ang yaman ng mga Maddox, hinding-hindi na natin kailangang makita ang pagmumuka ng babaeng yan. Itatapon na natin siya kung saan siya nararapat. Lumapit si Okoro kay Sevilla, yumuko ng bahagya upang bumulong sa kanyang tainga. Sapat na malakas
upang marinig ni Aling Imelda. Makinig ka, Sevilla. Bukas sa party, huwag kang gagawa ng kahit anong eksena. Kapag naging opisyal na si Monica, may espesyal na sorpresa ako sa'yo. Dadalhin ka namin sa isang lugar na hinding-hindi mo na matatakasan. Doon ka na mabubulok, malayo sa amin. Tumayo si Sevilla matapos linisin ang kalat. Ang kanyang mukha ay nanatiling walang emosyon, isang maskara ng yelo sa gitna ng nagbabagang puot. Hindi niya tiningnan si Okoro. Sa halip, ang kanyang mga daliri ay dumiin sa loob ng kanyang bulsa, kung saan naroon ang kanyang cellphone na lihim na nakabukas at nire-record ang bawat salitang binitawan nila. Ang bawat halakhak ni na Okoro at Teresa ay tila mga pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang sariling kinabukasan. Habang tinitingnan ni Sevilla ang nagniningning na Manila sa labas ng bintana, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan, tila isang sumpa na naghahanap ng katarungan. Hanggang kailan kayo magsasaya sa ibabaw ng aking mga luha? At handa ba kayo sa sandaling ang basahang tinatapak-tapakan ninyo ay maging apoy na tutupok sa inyong mga kasinungalingan? Ang katahimikan ni Sevilla sa sandaling iyon ay hindi tanda ng pagsuko, kundi ang katahimikan ng isang bagyo na nagtitipon ng lakas bago ang tuluyang paghagupit. Hindi ka man lang ba nahiya sa iyong anyo, Sevilla? Sa ganitong lugar ka pa magpapakita ng iyong kadungisan. Sa gitna ng palasyong kailanman ay hindi magiging iyo. Ang boses ni Aling Imelda ay parang isang matalim na bubog na dumiin sa pandinig ni Sevilla habang nakatayo sila sa labas ng napakalaking tarangkahan ng mansyon ng mga Madok sa Manila. Ang bawat bakal ng gate na may ukit na ginto ay tila mga rehas na nagpapaalala kay Sevilla kung gaano kalayo ang kanyang kinalalagyan. Sa likod nila, ang ingay ng lungsod ay tila unti-unting naglalaho, napapalitan ng isang nakabibinging katahimikan na puno ng yaman at lihim. Dahan-dahang pumasok ang sasakyan sa loob ng malawak na hardin. Sa bawat pag-ikot ng gulong sa ibabaw ng maliliit na puting bato, tila naririnig ni Sevilla ang bawat piraso ng kanyang puso na nadudurog. Nakaupo siya sa pinakalikod, nakasiksik sa gitna ng mga maleta ni Monica at mga bagong gamit ni na Okoro. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Monica ay humahalo sa amoy ng pawis at pagod ni Sevilla, isang masakit na paalala ng malaking pader na naghihiwalay sa kanilang dalawa. Wow! Tita, tingnan mo. Ganito pala kayaman ang mga Madoks. Bulong ni Monica. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa kasakiman habang nakatingin sa naglalakihang mga haligi ng mansyon. Lahat ng ito, magiging sa atin na. Wala ng labada, wala ng gutom, at wala ng Sevilla na magpapaalala sa atin ng kahirapan, sagot ni Okoro habang hinahaplos ang manibela. Tumingin siya sa rearview mirror at binigyan si Sevilla ng isang tingin na puno ng babala. Tandaan mo ang usapan, Sevilla. Isa kang katulong dito. Isang hamak na tagapagsilbi. Huwag kang titingin sa mga mata ni Don Elia at huwag kang magtatangkang magsalita. Isang pagkakamali mo lang at sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas sa gate na yan nang humihinga. Hindi sumagot si Sevilla. Nanatili siyang nakatingin sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga puno ng sampagita na nakatanim sa gilid ng daanan. Ang bango ng mga bulaklak ay tila yumayakap sa kanya, isang pamilyar na yakap na nagpapaluha sa kanyang mga mata. Sa gitna ng kanyang takot, naramdaman niya ang isang kakaibang lakas, isang pakiramdam na, sa wakas, narito na siya sa lugar kung saan siya tunay na nagmula. Pagpasok nila sa loob ng mansion, ang bawat hakbang ni Sevilla sa ibabaw ng nagniningning na marmol ay tila isang sakripisyo. Inutusan siyang dalhin ang lahat ng gamit ni Monica sa itaas. Habang paitaas siya sa grand staircase, nakita niya ang isang dambuhalang salamin na may ukit na pilak sa pader. Napatigil si Sevilla. Tinitigan niya ang kanyang sariling refleksyon. Ang kanyang duster ay kupas na at may mga mantsa ng alak na hindi na natanggal. Ang kanyang mukha ay payat. Ang kanyang mga mata
ay may malalim na itim sa ilalim dahil sa puyat at iyak. Siya ay tila isang multo sa gitna ng karangyaan ng mansyon. Ngunit sa likod ng kanyang pagod, nakikita niya ang kanyang mga mata, ang mga matang katulad ng mga mata ni Don Elijah sa mga retrato. "Sevilla! Ano pang tinatayo-tayo mo riyan? Bilisan mo!" Sigaw ni Aling Imelda mula sa ibaba. Mabilis na nagpatuloy si Sevilla sa paglalakad. Pagdating niya sa kwarto ni Monica, nakita niya ang huli na nakahiga sa kama, tila isang tunay na reyna. "Ihanda mo ang isusuot ko para sa party mamaya, Sevilla. Gusto ko, walang kahit isang gusot. At pagkatapos, linisin mo ang lahat ng alikabok sa mga gamit ko. Ayaw kong magmukhang marumi sa harap ng papa ko." Lumipas ang mga oras na puno ng pagtitiis. Habang ang buong mansyon ay abala sa paghahanda para sa grand party, si Sevilla ay nanatiling anino sa kusina at sa mga pasilyo. Nakita niya kung paano makitungo si Aling Imelda sa mga tauhan ng mansion, isang plastik na kabaitan na may halong pagmamataas. Nakita niya kung paano magpanggap si Monica sa harap ng mga sekretary ni Don Elijah. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang bagay na nakapukaw sa atensyon ni Sevilla. Isang maliit na pinto sa dulo ng pasilyo na may nakasulat na private study. Doon, narinig niya ang boses ni Don Elijah na tila may kausap sa telepono. "Benito, siguraduhin mong maayos ang lahat. Hindi ko alam kung bakit pero may mabigat na pakiramdam ako sa gabing ito." Ang babaeng dinala ni Imelda. Ang puso ko ay hindi tumitibok para sa kanya, gaya ng inaasahan ko. "Nahanap mo na ba ang impormasyong hiningi ko tungkol sa labanderang kasama nila?" Nanigas si Sevilla. Ang kanyang paghinga ay tumigil. "Don Elijah, hinahanap niya ang impormasyon tungkol sa akin?" Ang pag-asa ay tila isang mainit na apoy na muling nabuhay sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa siya makarinig ng iba pa, isang kamay ang marahas na humablot sa kanyang balikat, si Okoro. Ang kanyang mukha ay madilim, ang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Anong ginagawa mo rito? Nakikinig ka ba sa usapan ni Don Elijah?" Hinila ni Okoro si Sevilla patungo sa isang madilim na sulok ng mansyon, malayo sa mga mata ng mga tao. "Akala mo ba ay hindi ko alam ang binabalak mo? Nakita kita sa hotel kanina. Ang paraan ng pagtingin mo sa matanda. Nagkakamali ka kung akala mo ay maniniwala siya sa isang katulong na tulad mo. Okoro, parang awa mo na. Pakawalan mo na ako." Bulong ni Sevilla, ang kanyang boses ay puno ng pait. "Pakakawalan? Oh, pakakawalan ka namin." Malamig na wika ni Okoro habang bahagyang inilapit ang mukha kay Sevilla, tila sinusukat ang kanyang reaksyon. "Mamayang gabi, pagkatapos ng party, may sasakyang maghihintay sa likod. Dadalhin ka nila sa isang malayo at tahimik na lugar. Doon ka magsisimulang muli, malayo sa lahat ng nakasanayan mo. Iyan ang kabayaran sa pagtatangka mong kunin ang hindi para sa'yo." Binitawan ni Okoro si Sevilla at iniwan siyang mag-isa sa dilim. Ang malamig na pader ng mansion ay tila yumayakap sa kanya. Isang paalala na siya ay nasa loob na ng bitag. Habang nagsisimulang dumating ang mga bisita at maririnig na ang marangyang musika mula sa ballroom, naramdaman ni Sevilla ang masidhing takot. Paano siya makakarating kay Don Elijah kung ang bawat hakbang niya ay binabantayan ni Okoro? At paano niya mapapatunayan ang katotohanan bago siya tuluyang itapon at mawala sa mundong ito nang walang bakas? Ang bawat tunog ng violin mula sa malayo ay tila isang hudyat ng nalalapit na paghuhukom. Isang gabi na magtatakda kung siya ba ay mananatiling anino o kung muli niyang mababawi ang nagniningning na bituin na matagal nang ninakaw mula sa kanya. Sa wakas, pagkatapos ng 2 dekada ng pangungulila, ang aking anak ay nagbalik na sa kanyang tunay na tahanan. Ngayong gabi, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang kanyang pagbabalik, kundi ang pagsisimula ng isang bagong yugto
para sa pamilya Maddox. Ang boses ni Don Elijah ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom ng mansion. Bawat salita ay puno ng emosyong nagpayanig sa puso ng mga nakikinig. Sa ilalim ng naglalakihang mga chandelier na tila mga bituin sa kisame, nakatayo si Monica sa tabi ng matanda. Nakasuot ng isang gown na nagniningning sa mga kristal. Ang kanyang muka ay puno ng isang mapanlinlang na ngiti ng tagumpay. Sa isang gilid, sina Aling Imelda at Okoro ay nakasuot ng kanilang pinakamagarang barong at gown. Ang mga mata ay nagniningning sa kasakiman habang tinititigan ang mga mamahaling hiyas at ang mga makapangyarihang tao sa loob ng silid. Sa kabilang dako, sa madilim na sulok ng mga nagsisilbi, nakatayo si Sevilla. Bitbit niya ang isang tray ng mga baso ng champagne. Ang kanyang ulo ay nananatiling nakayuko upang itago ang kanyang mga mata na namumula sa puyat at lihim na pag-iyak. Ang bawat palakpakan ng mga bisita ay tila mga sampal sa kanyang pagkatao. Pinapanood niya kung paano yakapin ng kanyang ama ang isang impostora, kung paano ibuhos ng matanda ang lahat ng pagmamahal na para sana sa kanya sa isang babaeng nagnanakaw ng kanyang buhay. Ang hapdi sa kanyang dibdib ay hindi na maipaliwanag. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang sigaw na pilit niyang ikinukulong sa loob ng kanyang lalamunan. Tumingin siya kay Okoro na noong mga sandaling iyon ay nakatingin sa kanya nang may mapang-uyam na ngiti. Tila ba ipinapaalala sa kanya na siya ay mananatiling anino habang ang iba ay nagpapakasasa sa liwanag. At bilang tanda ng aking pagkilala, patuloy ni Don Elijah habang kinukuha ang isang gintong pluma mula sa kanyang secretary. Lalagdaan ko ang dokumentong ito na maglilipat ng lahat ng aking ari-arian at pamumuno sa Maddox Group sa aking kaisa-isang anak, si Sevilla, na mas kilala niyo na ngayon bilang Monica. Naging tahimik ang buong ballroom. Ang bawat mata ay nakatitig sa gintong papel na nakalatag sa mesa. Para kay Aling Imelda, ang bawat segundong paglapit ng pluma sa papel ay tila tunog ng pagbagsak ng ginto sa kanilang mga bulsa. Ang kanyang mga daliri ay naglalakbay na sa kanyang isipan patungo sa mga luho at kapangyarihan. Dahan-dahang ibinaba ni Sevilla ang tray sa isang lamesa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang matinding determinasyon na sumabog na sa loob ng kanyang kaluluwa. Ang bawat alaala ng pagiging labandera, ang bawat hapdi ng sampal ni Aling Imelda, at ang bawat gabing pinalaya siya sa gitna ng ulan ay nagsama-sama upang maging isang lakas na hindi na niya kayang pigilin. Hahayaan ko na lang ba? Hahayaan ko na lang bang ang huling piraso ng aking pagkakakilanlan ay tuluyan ng malibing sa ilalim ng kanilang mga kasinungalingan? Eksaktong sa sandaling ididikit na ni Don Elijah ang pluma sa papel, naramdaman ni Sevilla ang isang matinding kuryente sa kanyang buong katawan. Hindi siya pwedeng mawala ng walang laban. Hindi siya pwedeng manatiling anino sa gitna ng kanyang sariling tahanan. Hindi siya ang anak mo. Ang sigaw ay bumasag sa musika at sa katahimikan ng gabi. Ang bawat ulo sa loob ng ballroom ay sabay-sabay na lumingon patungo sa pinagmulan ng boses. Doon, sa gitna ng mga nagsisilbi, lumabas si Sevilla. Ang kanyang kupas na duster ay tila isang matalim na kaibahan sa karangyaan ng paligid. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang muka ay basa ng luha, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa isang katotohanang hindi na kayang itago ng anumang maskara. Napabitaw si Don Elijah sa pluma. Ang gintong panulat ay humampas sa sahig, lumikha ng isang mahinang tunog bago ito gumulong patungo sa paanan ni Aling Imelda. Ang matanda ay namutla. Ang kanyang mga labi ay nanginig sa gulat at takot. Si Monica ay napakapit sa braso ni Don Elijah. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng desperasyon. Sevilla, anong ginagawa mo rito? Security! Ilabas ang baliw na ito, sigaw ni Okoro. Ang kanyang boses ay puno ng kaba na pilit niyang itinatago sa likod ng galit. Mabilis na lumapit si Sevilla patungo sa gitna.
Hindi alintana ang mga security guard na nagsisimula ng kumilos. Huwag kayong maniwala sa kanila. Don Elijah, ang babaeng yan ay hindi ang anak nyo. Ako ang tunay na si Villa Maddox. Isang malakas na bulungan ang bumalot sa ballroom. Ang mga bisita ay nagsimulang magtinginan. Ang ilan ay natatawa, ang ilan ay nalilito. Tiningnan ni Don Elijah si Sevilla. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang pinagmamasdan ang mukha ng babaeng tila nakita na niya sa kanyang mga pinakamadamdaming panaginip. Don Elijah, huwag niyo siyang pakinggan. Wika ni Aling Imelda habang lumalapit sa bilyonaryo. Ang kanyang boses ay nanginginig. Isa lang siyang katulong na naging obses sa pamilya namin. May sira siya sa isip. Hindi ako baliw. Sigaw ni Sevilla habang inilalabas ang kanyang cellphone at itinaas ito upang makita ng lahat. Narito ang ebidensya. Narito ang recording ng kanilang pag-uusap tungkol sa pag-agaw sa aking buhay at ang pagpalsipika sa DNA test ni Monica. Pakinggan niyo ang sarili ninyong mga salita. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa ballroom ay naging kasing lamig ng yelo. Ang bawat hininga ni Sevilla ay tila isang hamon sa tadhana. Ang mga anino ng kasinungalingan ay nagsisimulang gumuho at sa ilalim ng nakabubulag na liwanag ng mansyon, ang tunay na labanan sa pagitan ng dugo at ng maskara ay tuluyan ng nagsimula. Tumahimik ka, Sevilla. Security, kalad ka rin niyo palabas ang babaeng yan. Huwag niyong hayaang bastusin niya ang okasyong ito. Ang boses ni Okoro ay pumiyok sa tindi ng takot. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabang, ay ngayon ay namumutla na parang papel. Sa gitna ng nagniningning na ballroom, ang bawat mata ng mga alta sosyedad ng Manila ay nakatuon kay Sevilla. Hindi siya natinag. Sa kabila ng mga security guard na humahawak sa kanyang magkabilang braso, itinaas niya ang kanyang cellphone at pinindot ang play button. Ang boses na lumabas mula sa speaker ay hindi ang boses ng isang katulong, kundi ang boses ng katotohanang matagal nang ibinaon sa dilim. Huwag kang tanga, Okoro. May kakilala ako sa klinik. Madaling palsipikahin ang resulta ng DNA ni Monica. Ang mahalaga, makuha natin ang yaman ni Maddox bago pa malaman ng sino man na ang tunay na tagapagmana ay ang basahang si Sevilla. Ang boses ni Aling Imelda ay umalingaw sa buong silid, kasing linaw ng kristal na chandelier sa itaas. Isang kolektibong singhap ng gulat ang nagmula sa mga bisita. Ang katahimikan na sumunod ay mas masakit pa sa anumang hiyaw. Si Aling Imelda ay napaupo sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na tinatakpan ng kanyang mga tainga. Tila ba, sa ganoong paraan, ay mabubura niya ang sarili niyang pag-amin. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan ng AI. Sinisiraan niya kami. Sigaw ni Monica. Ang kanyang gown na nagniningning ay tila naging isang mabigat na pasanin habang pilit siyang kumakapit sa braso ni Don Elijah. Dahan-dahang lumapit si Don Elijah kay Sevilla. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Ang bawat pagtunog ng kanyang sapatos sa marmol ay tila hatol ng isang hukom. Tinitigan niya si Sevilla, ang mga matang puno ng luha, ang mukhang hula sa pagod, at ang aura ng isang taong dumaan sa apoy, ngunit nanatiling buo. Don Elijah, ang kwintas na bituin na hawak ni Monica, ninakaw yon ni Aling Imelda mula sa akin nung pinalayas nila ako sa gitna ng bagyo. Bulong ni Sevilla, ang kanyang boses ay nanginginig sa lalim ng emosyon. Ngunit may isang bagay na hindi nila mananakaw. May isang tanda na hindi kayang palsipikahin ng anumang laboratorio. Dahan-dahang itinaas ni Sevilla ang kanyang kamay at hinawi ang makapal at magulong buhok sa kanyang batok. Sa ilalim ng nakabubulag na liwanag ng mansyon, bumungad ang isang maliit na balat na hugis bulaklak ng sampagwita. Ang kulay nito ay bahagyang namula dahil sa lamig ng gabi. Tila ba nagising mula sa mahabang pagkakahimbing. Napahawak si Don Elijah sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang labi ay nanginig sa pagbigkas ng isang pangalang 20 taon
na niyang hindi nasasabi ng may kasiguraduhan. Sevilla, aking anak. Isang mabilis at marahas na pagkilos ang nangyari. Sinubukan ni Okoro na dambahin si Sevilla. Ang kanyang mukha ay puno ng lason at desperasyon. Magsasama-sama tayong mabulok sa impyerno, Sevilla. Ngunit bago pa man dumapo ang mga kamay ni Okoro sa leeg ni Sevilla, ang mga security guard ng mga Maddox ay mabilis na humarang. Isang malakas na pagkilos ang nagpabagsak kay Okoro sa sahig. Ang kanyang barong ay nagusot at ang kanyang dangal ay tuluyan ng nadurog sa harap ng lahat. Tumawag kayo ng pulis, utos ni Don Elijah. Ang boses ay kasing lamig ng yelo at kasing tigas ng bakal. Huwag niyo silang hahayaang makalabas ng pintong ito. Ang lahat ng pandaraya, ang lahat ng pagnanakaw, at ang bawat hapdi na idinulot ninyo sa aking anak. Pagbabayaran ninyo ang lahat ng yan sa likod ng rehas. Lumapit ang matanda kay Sevilla. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng kapangyarihan sa mundo ng negosyo, ay nanginginig habang hinahawakan ang pisngi ng kanyang tunay na anak. Ang amoy ng sampagitan na kanina pa niya hinahanap-hanap ay narito na sa kanyang harapan, buhay na buhay at totoo. Patawarin mo ako, anak. Hikbi ni Don Elijah habang niyayakap ng mahigpit si Sevilla. Patawarin mo ako kung naging bulag ako sa iyong pagdurusa. Patawarin mo ako kung hinayaan kong ang sarili kong dugo ay maging alipin sa ilalim ng aking sariling bubong. Napahagulhol si Sevilla sa balikat ng kanyang ama. Ang bawat luhang pumatak sa mamahaling suit ni Don Elijah ay tila naghuhugas sa 5 taon ng kanyang paghihirap. Ang tanikala ng utang na loob ay tuluyan ng naputol. Ang anino ay naglaho na at sa gitna ng ballroom, ang tunay na bituin ay muling nagniningning. Pinanood ni Sevilla habang hinihila ng mga pulis si Aling Imelda, si Okoro, at ang nag-iiyak na si Monica palabas ng mansyon. Ang kislap ng mga posas sa kanilang mga kamay ay tila mas maliwanag pa sa brilyanteng singsing na ipinagmalaki ni Okoro sa hotel. Isang tanong ang nanatili sa isipan ni Sevilla habang nakasandal sa dibdib ng kanyang ama. Ito na ba ang katapusan ng sakit? At sa gitna ng yaman na ngayon ay nasa kanyang paanan. Paano niya itatayo muli ang isang pusong matagal nang nadurog? Ang katahimikan sa mansyon pagkatapos ng gulo ay puno ng pag-asa. Ngunit para kay Sevilla, ang sugat ng kahapon ay kailangan pa ng panahon bago tuluyang maghilom. Sevilla, anak, maawa ka sa amin. Kahit konting pagtingin man lang sa lahat ng taon na pinatira ka namin sa bahay namin, huwag mo kaming pabayaan sa ganitong paraan. Ang boses ni Aling Imelda ay basag at puno ng desperasyon, isang malayo at nakakaawang himig kumpara sa dating mapang-api niyang tinig. Nakaluhod ang matanda sa nagniningning na marmol ng ballroom. Ang kanyang mamahaling gown na ninakaw ang pondo ay gusot-gusot na, habang ang kanyang mga kamay ay pilit na umaabot sa dulo ng duster ni Sevilla. Ang bawat luhang pumapatak sa kanyang kulubot na pisngi ay tila mga butil ng pagsisising huli na ang lahat. Tumingin si Sevilla sa babaeng itinuring niyang pamilya sa loob ng 5 taon. Sa unang pagkakataon, hindi takot ang naramdaman niya sa presensya ni Aling Imelda, kundi isang malalim at malamig na awa. Isang miron na lamang ang matanda sa gitna ng sarili niyang pagkaguba. Ang bawat hiyas na suot nito ay tila nagiging mga tinik na nagpapapaalala sa bawat kasinungalingang itinanim nito sa buhay ni Sevilla. Tinawag mo akong anak, inay. Bulong ni Sevilla, ang kanyang boses ay patag at walang galit, ngunit puno ng pait. Ngunit tinawag mo lang ako niyan, ngayong nasa paanan ka na ng aking ama. Sa loob ng 5 taon, ang tanging pangalan ko sa inyo ay basahan, alipin, at walang utang na loob. Ang awa na hinihingi niyo ngayon ay ang awang kailanman ay hindi niyo ibinigay sa akin nung ako ang nakaluhod sa harap niyo. Sa likod ni Aling Imelda, hila-hila ng mga pulis si Okoro. Ang kanyang asawa ay hindi makatingin sa kanya
ng diretsyo. Ang kanyang balikat ay bagsak at ang kanyang mukha ay puno ng isang matinding kahihiyan, ang hiya na matagal na nilang ipinapasan kay Sevilla. Ang bawat hakbang ni Okoro patungo sa pintuan ay tila pagguho ng kanyang buong pagkalalaki sa harap ng buong high society ng Manila. Ang brilyanteng singsing na nasa bulsa niya, nagagamitin sana niya para ipagmalaki ang kanyang bagong yaman, ay kinuha na ng mga awtoridad bilang ebidensya ng kanyang pagnanakaw. Dalhin na sila. Utos ni Don Elijah. Ang kanyang tinig ay tila hatol ng langit na walang puwang para sa kompromiso. Sisiguraduhin ko na ang bawat pumatak na luha ng aking anak ay mababayaran ninyo sa loob ng bawat taon na itatagal ninyo sa likod ng rehas. Walang piyansang makakapaglabas sa inyo sa kasalanang ginawa ninyo sa isang inosenteng kaluluwa. Pinanood ni Sevilla ang huling sandali ni na Okoro, Aling Imelda at Monica sa loob ng mansion. Ang kislap ng mga posas na humihigpit sa kanilang mga pulso ay lumikha ng isang malamig na tunog ng katotohanan. Habang hinihila sila palabas, ang mga bisita ay dahan-dahang humahawi. Nag-iiwan ng isang malawak na espasyo para sa kanilang kahihiyan. Ang bawat bulong ng mga tao sa paligid ay tila mga latigong humahampas sa kanilang likuran. Nang tuluyan ng maisara ang malaking pinto ng mansyon, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa ballroom. Ang bango ng sampagita sa paligid ay tila lalong tumapang, humahalo sa malamig na ihip ng aircon. Napahawak si Sevilla sa braso ni Don Elijah. Tila ba tinitiyak na ang lahat ng ito ay hindi lamang isang magandang panaginip na maglalaho rin sa paggising. Tapos na, Sevilla. Wala na ang mga taong nanakit sa iyo. Malumanay na wika ni Don Elijah habang hinahaplos ang buhok ng kanyang anak. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, naroon pa rin ang anino ng 5 taon. Tumingin si Sevilla sa malaking salamin sa pader. Nakita niya ang isang babaeng nakatayo sa gitna ng yaman, ngunit ang kanyang puso ay puno pa rin ng mga peklat na hindi kayang burahin ng ginto. Ang karma ay dumating na. Ang katarungan ay nakamit na. Ngunit ang tanong na nananatili ay kung paano niya tuturuan ang kanyang sarili na muling magtiwala sa mundong ito. Dahan-dahan niyang hinaplos ang balat sa kanyang leeg, ang hugis ng sampagitan na naging saksi sa kanyang pagdurusa at tagumpay. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang bagong pahina ng buhay na unti-unting bumubukas. Sapat na ba ang pagkakakulong ng kanyang mga kaaway para tuluyang maghilom ang kanyang kaluluwa? O mayroon pang isang bahagi ng kanyang sarili na naiwan sa loob ng maliit na banyong amoy, sabon sa probinsya, naghihintay na muling mabuo? Habang ang musika ay muling nagsisimulang tumugtog ng mahina, naramdaman ni Sevilla ang isang matinding pagod. Isang pagod na nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagkatao, nagpapaalala sa kanya na ang tunay na laban ay hindi ang pagpapakulong sa iba, kundi ang pagpapalaya sa kanyang sarili mula sa anino ng kahapon. Huwag ka nang matakot, Sevilla. Ang bawat gabi ng iyong pag-iyak sa dilim ay tapos na. Narito na ang iyong ama, at hinding-hindi ko nahahayaang may kahit isang hibla ng iyong buhok ang masaktan muli. Ang tinig ni Don Elijah ay tila isang mahinahong daluyong na humahaplos sa naguguluhang isipan ni Sevilla habang nakaupo sila sa loob ng malawak at tahimik na library ng mansyon. Wala na ang ingay ng party. Wala na ang mapanghusgang tingin ng mga bisita. Ang tanging naririnig ay ang banayad na pagtiktak ng antigong orasan sa pader at ang mahinang pag-ihip ng hangin sa labas ng bintana. Ang silid ay amoy lumang libro at sariwang sampagwita. Isang amoy na tila nagbabalik sa kanya sa isang panahong payapa at puno ng pag-ibig. Nakatitig si Sevilla sa kanyang mga kamay na nakapatong sa malambot na telang pelos ng upuan. Ang kanyang mga kuko ay may mga bakas pa rin ng hirap mula sa paglalaba. Ang kanyang mga daliri ay may mga kalyong hindi mabubura ng kahit anong mamahaling sabon sa loob lamang ng isang gabi. Ngunit sa itaas ng kanyang mga kamay
ay ang mainit na palad ni Don Elijah. Tinitiyak na siya ay totoo, na siya ay narito na sa wakas. Itay, parang panaginip lang po ang lahat. Bulong ni Sevilla, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng saya at lungkot. Sa loob ng 5 taon, naniwala ako na ang kapalaran ko ay ang mabulok sa hirap. Akala ko, ang pagiging alipin ni na Aling Imelda ang kabayaran ko para sa pagkakaroon ng buhay. Ngayon, nahihirapan akong tanggapin na ang lahat ng ito ay para sa akin. Huminga ng malalim si Don Elijah. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi habang nakatingin sa kanyang anak. Kasalanan ko, Sevilla. Hinayaan kong mabulag ako ng maling impormasyon. Hinayaan kong ang mga buitreng iyon ang magdikta kung nasaan ang aking anak. Pero mula sa gabing ito, ang pangalang Sevilla ay hindi na simbolo ng pagtitiis. Ikaw ang tagapagmana ng Maddox, ang prinsesa ng aking buhay. Lahat ng hilingin mo, lahat ng pangarap mo, itatayo natin ng magkasama. Dahan-dahang tumayo si Sevilla at lumapit sa malaking bintana na nakaharap sa malawak na hardin. Ang buwan ay nagniningning ng maliwanag, tila isang pilak na barya sa gitna ng itim na langit. Doon, sa ilalim ng liwanag, nakita niya ang mga puno ng sampagitan na itinanim ni Don Elijah bilang alaala sa kanya. Ang bawat puting bulaklak ay tila mga bituing bumagsak sa lupa, nagbibigay ng bango sa gitna ng kadiliman. Hinaplos ni Sevilla ang kanyang leeg, doon sa lugar kung saan nakatago ang kanyang balat. Wala na ang takot na baka may makakita nito. Wala na ang pangangailangang itago ang kanyang tunay na pagkatao. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kalayaan. Isang kalayaang hindi nabibili ng pera, kundi ibinibigay ng pagtanggap at pagmamahal. Gusto ko pong gamitin ang lahat ng ito para sa mabuti, Itay, wika ni Sevilla habang nakatingin sa malayo. Hindi ko kayang tangkilikin ang yaman habang alam kong may mga babaeng katulad ko na nakakulong pa rin sa mga bahay na amoy sabon at puno ng pang-aapi. Gusto kong maging boses para sa kanila. Isang mapagmalaking ngiti ang sumilay sa mga labi ni Don Elijah. Lumapit siya sa kanyang anak at inakbayan ito ng mahigpit. Iyan ang aking anak. Iyan ang dugo ng mga Maddox. Ang iyong puso ay nanatiling ginto sa kabila ng lahat ng putik na ipinahid nila sa iyo. Habang nakasandal si Sevilla sa balikat ng kanyang ama, tumingin siya sa langit at bumulong sa hangin. Tila ba kinakausap ang kanyang ina sa kabilang buhay. Inay, malaya na ako. Hindi na ako ang basahang tinatapak-tapakan nila. Ako na ang Sevilla na ipinaglaban mo. Ang gabi ay tila bumabagal. Binibigyan sila ng pagkakataong damhin ang bawat sandali ng kanilang muling pagkakasama. Ang bawat hapdi ng kahapon ay tila unti-unting nagiging bahagi na lamang ng isang malungkot na kwento na mayroon ng magandang wakas. Ang katarungan ay nakamit na, ang mga kaaway ay nasa likod na ng rehas, at ang tunay na tagapagmana ay nasa kanyang tunay na tahanan. Ngunit sa likod ng bawat ngiti ni Sevilla, alam niyang ang paghihilom ay isang mahabang proseso. Ang mga sugat sa kanyang kaluluwa ay mangangailangan ng higit pa sa yaman para tuluyang mawala. Habang pinagmamasdan niya ang dahan-dahang pag-angat ng araw sa malayo, naramdaman niya ang isang matinding pag-asa. Ito na ang huling kabanata ng kanyang paghihirap at ang unang pahina ng kanyang bagong simula. 1 taon ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang mga kasinungalingan ng pamilya Okoro sa loob ng mansyon ng mga Maddox. Sa gitna ng isang malawak at luntiang hardin sa labas ng Maynila, nakatayo ang isang gusali na may nakasulat na gintong mga titik. Star of Hope Foundation. Ito ang naging bunga ng bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Sevilla. Isang tahanan at sentro ng katarungan para sa mga kababaihang biktima ng pang-aapi at banyaga sa sarili nilang tahanan. Nakatayo si Sevilla sa beranda ng gusali. Suot ang isang simpleng puting bestido na kasing puti ng mga bulaklak ng sampagita sa kanyang paligid.
Wala na ang kupas na duster. Wala na ang amoy ng sabon na tila sumusumpa sa kanyang pagkatao. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na sa ilalim ng sikat ng araw. Hindi dahil sa kinang ng mga alahas, kundi dahil sa kapayapaang matagal na niyang hinanap. Sa malayo, nakita niya si Tia Rosa na masayang nakikipag-usap sa ilang mga bata sa palaruan. Hindi pinabayaan ni Sevilla ang matanda. Binigyan niya ito ng maayos na tirahan at kinupkop bilang bahagi ng kanyang bagong pamilya. Si Don Elijah naman ay nakaupo sa isang bench sa ilalim ng puno. Pinapanood ang kanyang anak nang may ngiting puno ng pagmamalaki. Ang bawat ukit ng kulubot sa mukha ng bilyonaryo ay tila naging marka na lamang ng mga nakaraang pagsubok na palitan ng kislap ng kagalakan. Kamusta na nga ba ang mga taong nagpahirap sa kanya? Sa loob ng madilim at masikip na rehas ng bilangguan, doon nabubulok ang mga pangarap ni na Aling Imelda at Ocoro. Ang bawat araw nila ay puno ng pagsisisi, hindi dahil sa nagawa nilang kasalanan, kundi dahil sa nawala sa kanila ang lahat ng yamang akala nila ay mapapa sa kanila. Si Teresa naman, na dating puno ng kayabangan, ay iniwan din ni Ocoro nang malaman nitong wala ng pera ang lalaki. Ang karma ay tila isang malupit na salamin na nagpapakita sa kanila ng tunay nilang anyo sa bawat sandali. Sevilla, anak, tawag ni Don Elijah habang lumalapit sa kanya. Handa na ang lahat para sa ating hapunan. Ano ang iniisip mo? Ngumiti si Sevilla at huminga ng malalim, ninanamnamang bango ng hangin. Iniisip ko lang po kung gaano kalayo ang narating ko mula sa banyo ni na Aling Imelda. Napagtanto ko po na ang tunay na yaman ay hindi ang gintong nasa bulsa, kundi ang kakayahang tumayo muli matapos kang durugin ng mundo. Hinawakan ni Sevilla ang kanyang leeg, doon sa hugis bulaklak na balat na dati ay itinuturing niyang sumpa. Ngayon, alam na niyang ito ang kanyang gabay, ang kanyang bituin, sa gitna ng dilim. Ang pagpapatawad ay dumating sa kanyang puso, hindi dahil nararapat ang mga Ocoro na patawarin, kundi dahil nararapat ang kanyang kaluluwa na maging malaya mula sa bigat ng galit. Ang bawat babaeng lumalapit sa kanyang foundation ay nakikita ang kanilang sarili kay Sevilla. Ang bawat kwento ng pagtitiis ay may kasunod na kwento ng tagumpay. Ang Star of Hope ay hindi lamang gusali. Ito ay naging simbolo na ang isang basahan ay kayang maging isang watawat ng kalayaan kung may sapat na tapang at pagmamahal. Habang unti-unting lumulubog ang araw, nag-iwan ito ng kulay kahel at lilang guhit sa langit. Tumingin si Sevilla sa itaas at bumulong sa hangin. Tapos na ang bagyo, inay, at sa bawat pag-ihip ng hangin, palagi kong maaalala ang samyo ng sampaguita, ang amoy ng aking tagumpay. Sa huling sandali ng gabi, ang katahimikan ay naging kasing tamis ng isang awit. Ang bawat sugat ay naghilom na, at ang tunay na tagapagmana ay hindi lamang nakamit ang kanyang yaman, kundi pati na rin ang kanyang sariling dangal. Ito ang huling hininga ng kwento ni Sevilla, isang paalala na sa kabila ng dumi ng kahapon, laging may pag-asang naghihintay sa bawat pagsikat ng araw. Salamat sa inyong pakikinig at sa paglalakbay na kasama ko mula sa unang patak ng luha ni Sevilla hanggang sa kanyang matamis na tagumpay. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata ng kanyang buhay, hindi ko mapigilang mapaiyak at makaramdam ng matinding kirot sa aking puso. Lalo na sa mga sandaling pinalayas siya sa gitna ng bulyaw ng bagyo. Pakiramdam ko ay kasama ko siyang nakadapa sa putikan, ramdam ang lamig ng ulan, at ang mas matinding hapdi ng bawat salitang ipinukol sa kanya ng mga taong dapat ay nagmamahal sa kanya. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta bunga ng aking imahinasyon. Ito ay naging inspirasyon mula sa mga tunay na sakripisyo at tahimik na pakikipaglaban ng maraming kababaihang aking nakilala sa totoong buhay. Mga taong tinawag na mahina, ngunit nagawang magtayo ng sarili nilang kaharian mula sa mga batong ibinato sa kanila. Nais kong itanim sa inyong mga puso
na ang pag-asa ay parang isang maliit na ningas ng kandila sa gitna ng unos. Maaaring humina ito dahil sa malakas na ihip ng hangin. Ngunit hinding-hindi ito mamamatay hanggat may natitirang tiwala sa iyong sariling kakayahan. Ang tunay na katarungan ay hindi lamang ang makitang nagbabayad ang mga nagkasala, kundi ang mahanap ang lakas na pakawalan ang galit upang makalakad ka ng magaan patungo sa iyong bagong bukas. Ang pagpapatawad ay parang liwanag ng dapit hapon, malambot, payapa, at nagbibigay ng pagkakataon sa isang panibagong simula. Ngunit bago tayo tuluyang maghiwalay sa kwentong ito, nais kong mag-iwan ng isang tanong na maaari ninyong pag-isipan. Sa tingin ninyo, tama ba ang naging desisyon ni Sevilla na patawarin ang kanyang sarili at maging malaya? O nararapat ba na habang buhay niyang dalhin ang pait ng nakaraan upang hindi na siya muling maloko? Ikaw ba? Kung ikaw ang nasa kalagayan niya, kaya mo rin bang ngumiti sa harap ng mga taong pilit kang winasak? Sana ay nagustuhan ninyo ang kwentong ito at nag-iwan ito ng bakas sa inyong mga puso. Kung kayo ay naantig o may sariling kwento ng pagtitiis na nais ibahagi, mangyaring iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay mahalaga para sa akin. Huwag niyo ring kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe para sa marami pang mga kwentong magbibigay sa inyo ng inspirasyon at lakas. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng ating buhay. Maraming salamat at naway manatiling nagniningning ang bituin sa inyong mga puso.